Nagsimula ang lahat sa isang balitang nakagimbal sa mundo. Ang planeta ay biglang umabot sa pinakadulo nito. Ngunit, hindi naglaho ang sangkatauhan kasama nito. Dahil lumitaw ang isang tagagawa ng orasan, na tinawag ang sarili niyang Y, at nagsabing kaya niyang ibalik ang mundo. Kaya, mahigit 1,000 taon ang lumipas, noong taong 2016, sa distrito ng Akihabara, patuloy pa rin ang pamumuhay ng sangkatauhan. Ang tagpo ay lumipat sa isang binatilyong may buhok na asul, na nakatayo sa isang sulok ng syudad, na parang may hinihintay. At nga naman, makalipas ang ilang sandali, lumitaw ang isang helikopter, kasama ang ilang robot na papalapit ng diretso. Sa kanya, walang ipinakitang pag-aalala ang binata, dahil sa likod niya, sumugod ang isang babae at isang lalaki upang harapin ang mga robot. Ang binatang asul ang buhok ay ipinaalala lang sa kanila ang susunod na koordinasyon ng mga natitirang helikopter, inutusan ng babaeng nagngangalang Marie at ang kanyang tanod na magpatuloy sa pakikipaglaban. Sa sumunod na segundo, iba't ibang uri ng robot ang dumagsa at pumalibot sa kanila. Ang binatang asul ang buhok, si Naiatu, ay nanatiling kalmado. Kinontak niya ang isang babaeng nagngangalang Ruzo, na nag-oobserba sa lahat mula sa malayo. Pagkatanggap ng senyal, mabilis niyang binunot ang kanyang sandata at nilusob ang larangan ng digmaan. Madali niyang naiwasan ang bawat atake at natalo silang lahat sa isang iglap. Ang mundo na kanilang tinitirhan ay ang planetang ipinanumbalik ng tinatawag na Y, ganap na gawa sa hindi mabilang na mga pyesa ng orasan, at kilala sa buong pangalan nito, ang Clockwork Planet. Umuurong ang oras sa isang buwan na ang nakakaraan sa distrito ng Kyoto, sa isang mataas na paaralan, kung saan si Naiatu ay pumasok sa kanyang araw na papunta sa paaralan tulad ng dati, hindi pinapansin ang mga isyong nagaganap sa kanyang paligid. Pagdating ng hapon, nagmadali siyang umuwi mula sa paaralan patungo sa kanyang minamahal na silid, isang lugar na puno ng iba't ibang hugis at disenyo ng mga orasan. Masayang nakipagkwentuhan si Naiatu sa kanila, nangangarap na maging isang tagapag-ayos ng orasan, bagaman tila malayo pa ang pangarap na iyon sa katuparan. Padabog na naupo si Naiatu sa sofa dahil sa pagkadismaya, bumubulong sa sarili na sana'y magkaroon ng himala o kaya'y bumuhos ang biyaya ng talento mula sa langit sa kanya. Saka pa lamang matutupad ang kanyang pangarap. Laking gulat niya, sa sandaling lumabas ang mga salitang yun sa kanyang bibig, isang kakaibang cube ang nahulog mula sa langit at bumagsak sa kanyang tahanan, winasak ang kanyang buong koleksyon ng orasan. Bago pa man makapagluksa si Naiatu, nakatayo siya ng tulala sa bagay na kababagsak lamang. Sa kanyang bahay, mukha itong kabaong. Matapos ang ilang paggalaw, bumukas ang kahon, inilalantad ang isang magandang babaeng may puting buhok na nakahiga sa loob na tila natutulog. Samantala, sa ibang lugar, nakatanggap si Marie ng balita na nawawala ang lalagyan na naglalaman ng YD-01, isang automaton na inuri bilang pambansang kayamanan na pag-aari ng kanyang pamilya. Lubhang matindi ang kanyang reaksyon. Galit na galit, agad niyang inutusan ng kanyang bodyguard na si Halter na magpadala ng mga tao upang agad na hanapin at bawiin ang nawawalang automaton. Samantala, patuloy pa ring nakatitig si Naiatu sa taong nasa loob ng kahon, pakiramdam niya na tila ito ay isang hiling niyang nagkakatotoo. Naririnig niya ang tunog ng mga engrana mula sa loob ng kahon. Nakakabighani ito. Gayunpaman, sa parehong oras, naramdaman niya na may isang engrana sa loob ng katawan ng babaeng ito ang naipit. Dahil bumagsak ang kahon at halos sirain ang buong bahay niya, nag-isip sandali si Naiatu at sa huli ay nagpasya na subukang buksan muna ang katawan ng babae. Ang mga engrana sa loob niya ay napakaganda kaya naiwan si Naiatu na humanga. At kaya, sa kabila ng pagkaalam na kulang ang kanyang kasanayan sa pag-aayos, kinuha niya ang kanyang toolbox at nagpasya na subukan ang kanyang kapalaran. Si Marie ay nagtungo upang hanapin ang isang lalaking nagngangalang Conrad sa ikatlong palapag ng pangunahing tore ng Kyoto. Bago pa man sila makapagsalita, isang pangkat ng militar ang sumingit, na nagpahayag na naroon sila upang magbigay ng suporta. Hinarap sila ni Marie agad-agad, sinabihan silang walang karapatan ang mga baguhan na makialam sa usapin ng mga propesyonal. Sa kanyang lugar, maingat na inayos ni Naiatu ang mekanismo ng babae. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay naabot niya ang isang engranaheng hugis puso. Nag-isip si Naiatu sandali, at nagpasya siyang sundin ang kanyang sariling puso at subukang paikutin ang isang tornilyo sa engranaheng hugis puso na ito.
Kaagad, nagsimulang gumalaw ang puso, umiindak kasama ng ibang mga gear. Labis ang tuwa ni Nayato sa nakita, ngunit sa mismong sandaling yon, bumigay ang humi ng sahig sa ilalim niya at nahulog siya sa kalaliman. Nang sumigaw si Nayato, idinilat ng babaeng may puting buhok ang kanyang mga mata, kaagad siyang sinagip mula sa panganib, at dinala siyang lumilipad sa kalangitan. Nang makarating sila sa mas ligtas na lugar, ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang Ruzu, Unit 1 Nanogram Original na Y-Series. Nagpasalamat si Ruzu kay Nayato sa pag-aayos sa kanya, kahit na inabot ito ng buong oras bago niya nagawa. Bago pa man makakilos si Nayato, nawalan na siya ng malay dahil sa matinding pagod. Nang magkamalay siyang muli, natagpuan niya ang sarili na nakahiga sa kandanga ni Ruzu. Nang makita ni Ruzu na kalmado na si Nayato, tinanong niya kung hawak ni Nayato ang kanyang blueprint o anumang pangunahing impormasyon tungkol sa kanya. Walang ganoong blueprint si Nayato, ngunit sa pamamagitan lamang ng tunog, kaya niyang sumipsip ng kaalaman at may nalaman na siya tungkol sa mga mekanismo sa loob ng kanyang katawan. Pagkarinig nito, nanahimik sandali si Ruzu, pagkatapos ay direkta niyang hiniling kay Nayato na maging kanyang master. Dahil sa kanyang robotic na katalinuhan, kinilala niya na si Nayato ang kasalukuyang pinakamatalino. Dalubhasa sa orasan sa buong planetang mekanikal. Natigilan si Nayato at naramdaman niyang medyo katawa-tawa ito. Ngunit nang makita niyang nagsalita si Ruzu nang may ganoong kalamigan at objektibidad, at mapansin ang bakas ng kalungkutan sa kanyang mukha sa pagtanggi, sinubukan niya itong pag-isipan pang mabuti. Sa isang banda, lubos na naintindihan ni Nayato na si Ruzu ay tiyak na isang napakagaling at mahalagang automaton. Hindi bababa, siya ay kabilang sa isang korporasyon. Sa pinakamasama, maaari pa siyang maging pambansang lihim. Sa kabila nito, isinantabi ng kanyang matinding pananabik ang lahat ng iyon, at tinanggap ni Nayato ang papel ng amo ni Ruzu doon mismo. Kasunod ng utos ni Ruzu, pinayagan niya itong tusukin ng kanyang kamay upang kumuha ng dugo at itatag ang ugnayan ng amo at alipin sa pagitan nila. Sa panahong ito, sa loob ng pangunahing tore ng Kyoto, si Marie ay nakikipagtulungan pa rin sa mga doktor na nakatalaga doon para sa pag-aayos. Nagsimula silang maghinala nang mapansin nilang walang bakas ng militar, kaya nagpadala sila ng isa pang doktor na nagngangalang Karasawa upang mag-imbestiga. Sa labas ng lungsod, salamat sa pagbalik ni Ruzu upang kunin ang kanyang mga gamit, nagawa ni Nayato na isalba ang kakaunting natitira sa kanya, at naglakad ang dalawa ng magkasama sa kalsada. Maya-maya, iminungkahi ni Ruzu na mag-check-in sila sa isang love hotel upang magpahinga. Habang nanginginig pa sa gulat si Nayato, biglang lumitaw ang isang grupo ng mga maton, itinulak siya patabi at pilit na hinihila si Ruzu palayo kasama nila. Nang makita niyang gagawa ng masama si Ruzu, mabilis siyang hinailan ni Nayato sa likuran niya upang protektahan, at handang tanggapin ang mga atake sa kabila ng kanyang kahinaan. Huminto si Ruzu sandali, pagkatapos ay ngumiti. Itinaas niya ang leleyan ng kanyang palda, kinuha ang kanyang nakatagong sandata, at mabilis na sinupil ang mga maton sa loob lamang ng ilang segundo. Sa huli, sa desisyon ni Nayato, umupa sila ng maliit na silid upang magpahinga sa sandaling yon. Nilalang, nang makita ni Ruzu si Nayato na natutulog sa isang sulok, hindi siya nasayahan at sinabi sa kanya na lumapit at matulog sa kanyang kondangan sa halip. Habang dahan-dahan siyang nakakatulog ng comfortable, ibinulalas ni Ruzu ang isang pagdududa niya. Siya ay isang automaton lamang, kaya bakit siya trinato ni Nayato na parang isang tunay na babae? At bakit ganoon na lang ang pagmamalasakit niya sa kanya? Ngunit nakatulog na si Nayato at hindi na makasagot. Sa kabila ng pagiging nasa dalawang magkaibang lokasyon, sabay na nagising ng biglaan sina Marie at Nayato. Hindi tulad ni Nayato, na bumalik lang sa pagtulog, agad na naging alisto si Marie. Umalis siya sa kanyang silid at sinabi kay Holter na mabilis na tipunin ng senior team. Tunay nga, napansin ito ng lahat sa pangunahing tore ng Kyoto. Sa loob ng isang segundo, nagkaroon ng anomalya sa grabidad. Mahina ito, ngunit kung magpapatuloy, maaaring bumagsak ang buong distrito ng Kyoto. Gustong-gusto agad ni Marie na hanapin at ayusin ang pinagmulan ng pagkasira. Ngunit sa sandaling yon, pumasok si Karasawa na may dalang ulat. Ang militar ay nagsasagawa ng sapilitang paglilinis sa buong distrito. Batid nilang lubos na napakaliit ng oras para ilikas ang mga sibilyan, at sila ay pinili na lang iwanan sila.
Sa katunayan, kahit isang henyo na minsan lang sa isang milenyo sumusulpot ay hindi kayang gumawa ng orasan na tumatakbo sa loob ng 1,000 taon, lalo na magpakailanman. Lahat ay may hangganan. Ngayon, higit kailanman, kailangan ng mundo ng isang taong kayang panatilihin ang mga engranaheng ito, isang tulad ni Y mula 1,000 taon na ang nakalipas. Kinabukasan mismo, nagpasya si Marie na bumaba sa mga mas mababang palapag upang suriin ang sitwasyon. Diretsahang sinabi ng sundalo mula kahapon na ang pangunahing tore ay isang napakahalagang ari-arian sa ilalim ng jurisdiksyon ng militar. Kaya kung gusto niyang bumaba, kailangan siyang samahan nito bilang escort. Habang pababa, pinaalalahanan ng sundalo si Marie na bantayan ang kanyang mga kamay, dahil isa lang siyang simpleng manggagawa sa pag-aayos. Nang walang pag-aalinlangan, inilabas ni Marie ang kanyang baril upang bigyan siya ng babala na bantayan ang kanyang mga salita at huwag maliitin ang iba. Sa pagtatanong ni Marie, tapat na inamin ng sundalo na sa loob ng 20 oras, bandang 3:00 ng madaling araw kinabukasan, magsisimula ang planong linisin, ang Kyoto, sa ilalim ng deklarasyon na nakabuo ang Kyoto ng mga hindi mahuhulaang anomalya. Ang militar, na ayaw mapahiya dahil sa kanilang kawalan ng kakayahang ayusin ang problema, ay nagpasya na alisin ang mahigit 20 milyong tao. Labis itong ikinagalit ni Marie at Holter. Nang malaman nilang nasa ika-24 na palapag ang anomalya, sa sektor ng kontrol ng presyon, agad silang lumarga upang ayusin ito. Ngunit sa sandaling pinawalan nila ng malay ang sundalo, biglang huminto ang elevator at sabay na nawalan ng kuryente. Sa ibang lugar, nagising din si Nayato dahil sa ingay. Nang tanungin ni Russo ang tungkol sa kalidad ng kanyang kondongan, ipinaliwanag ni Nayato na hindi siya ang problema, kundi sa halip ay napakaingay ng lupa sa ilalim ng core tower kamakailan. Naintindihan ni Russo, ito ay sanhi ng maliliit na depekto sa disenyo ng istruktura ng distrito ng Kyoto. Gamit ang tunog, natukoy ni Nayato ang pinagmulan ng problema sa humigit kumulang 70,000 metro sa ilalim ng lupa. Kinilala ni Russo ang lokasyon bilang humigit kumulang ika-24 na palapag. Kung tutuusin, pareho ang planetang ito at siya mismo ay nilikha ni Y, kaya nagkaroon sila ng magkasabay na pag-unawa. Mabilis silang umalis sa silid at nagtungo sa kainan. Habang nakikinig kay Russo na nagkukwento tungkol sa Guildmeister, nasabik si Nayato sa ideya ng pagsali. Kung makapasok siya, magagawa niyang kalikutin ang mga pangunahing tore at makagawa ng napakaraming kamanghamanghang bagay. Ngumiti si Russo sa kawalang malay ni Nayato. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Nayato na si Russo ay nalikha mahigit 1,000 taon na ang nakalipas, kaya siya ay 100 beses ang edad ni Nayato. Sa ibaba, sa sandaling yun, pinagsisikapan ni Marie na ayusin ang anumang mali sa 24 na palapag. Sa simula, nais niyang mabilis na alertuhan ang lahat tungkol sa purge gamit ang espesyal na emergency frequency na nakareserba para sa mga Guildmeister, dahil ang militar ay direkta ng naging kalaban nila. Matapos magtatag ng koneksyon sa dibisyon ng komunikasyon sa labas ng pangunahing tore, mabilis na si Marie. Kinontak ang taong nagngangalang Lemons na namamahala sa komunikasyon, ipinapaabot ang kanyang mga alalahanin at humihiling na i-connect siya kay Chief Conrad sa 3 palapag. Sa core tower, lahat ng doktor na nakarinig ng balita ay nabigla. Ang purge ay nangyayari ng mas maaga kaysa sa kanilang inaasahan. Inutusan ni Marie ang lahat na agad pumunta sa 24 na palapag at harapin ang anomalya bago pa lumala ang sitwasyon. Ngunit kalmadong sumagot si Conrad na ang kanilang posisyon sa 3 palapag ay umaasa sa isang sistema ng enerhiya na pinapagana ng mainspring sa 15 palapag. Ang pangunahing mekanismong yun ay kailangan munang ayusin bago nila marating ang 24 na palapag, at sa kasalukuyan, ito ay imposible. Napagtanto ni Holter na ito ay maaaring isang sadyang estratehiya ng militar, na ang mga problema sa mga mas mababang palapag ay sinadyang paninira. Tinansya ni Conrad na aabutin pa ng 4 na oras upang makumpleto ang pag-aayos. Sinabihan sila ni Marie na diretsuhin muna ang pangunahing mekanismo. Matapos putulin ang komunikasyon, mabilis na bumaba sina Marie at Holter ng mahigit 30,000 metro upang subukang ayusin ang anomalya. Dahil hindi sila maabot ni Conrad, siya at ang iba pa sa sentrong tore ay tanging ibayuhin na lamang. Ang kanilang pagpupursige na muling makasama siya. Sa labas, nagpatuloy ang buhay ng normal. Nagbalik si Nito sa eskwela, pero sa pagkakataong ito ay kasama niya si Ryuzo, na umani ng malaking atensyon mula sa lahat.
Sa kung anong paraan, nagawa niyang makapag-enroll sa klase nito bilang isang transfer student, at ipinakilala pa niya ang sarili sa harap ng buong klase bilang laruan ni Nito. Sa ibaba, patuloy pa rin ang paglalakbay ni Marie at Halter sa mga pipeline patungo sa mainspring. Sa sandaling lumapag sila, kinilala sila ng mga guard robot bilang mga banta at hinarap sila. Mabilis na binuhat ni Halter si Marie at kumilos ng kasing bilis ng kidlat upang umilag sa panganib. Nang makita nila ang mainspring, pinapigil ni Marie kay Halter ang mga robot habang ginagamit niya ang kanyang mga kagamitan upang ayusin ang napakalaking makina ng kasing bilis ng kanyang makakaya. Kabilang sa mas maliliit na robot, may isang hugis mangkok na malakas, sapat ang lakas upang pahirapan maging si Halter. Samantala, habang tinutulungan sila ni Conrad mula sa malayo, matagumpay nilang naikabit ang mainspring at kaagad na lumisan sa lugar ng kasing bilis ng kanilang makakaya. May 18 oras na lamang silang natitira. Payapa pa rin ang labas ng mundo. Pagkatapos ng klase, malungkot na umupo si Nito habang nakatitig sa lungsod, dahil ang paglalakad niya kasama ang magandang si Ryuzo ay naging dahilan para siya ay kainggitan at kamuhin. Ngunit salamat sa mga nakakaginhawang salita ni Ryuzo, medyo gamaan ang kanyang loob. Nag-usap sila. Narito na si Ryuzo mula pa noong 1,000 taon na ang nakalipas, at sa totoo lang, wala ni isang nagbago sa lugar na ito. Ganap itong nanatiling walang galaw, salamat sa matagumpay na pagpapaandar ng mainspring. Mabilis na nakarating ang lahat sa ika-24 na palapag, ngunit nakaharap sila ng napakalaking hamon sa pag-aayos. Ang palapag ay naglalaman ng bilyon-bilyong pyesa, na siyang halos imposible. Para mahanap ang pinagmulan ng problema. Kahit 9 na oras na lang ang natitira, nagpasya silang huwag maglabas ng utos ng paglikas, dahil kung gagawin nila ito, baka bigla na lang kumilos ang militar para supulan at patahimikin ang lahat. Sa sandaling yun, pumasok si Halter dala ang balita mula sa punong tanggapan ng guild. Inutusan silang umatras agad, galit at desperado si Marie. Dahil pinilit na umatras dahil sa utos, hiniling niyang sana narito si Ryuzo, dahil yun man lang ay isang himala. Sa kanyang sandali ng kawalan ng pag-asa, tanging magagawa ni Halter ay hikayatin siyang magpatuloy sa pag-iisip at humanap ng solusyon. Upang hindi sumuko, hapon na noon, si Nito ay naglalakad sa mga kalye nang magpasya siyang hilahin si Ryuzo sa isang tindahan ng damit upang magsukat ng mga kasuutan. Tinrato ni Nito si Ryuzo bilang isang magandang automaton, tinutulungan siyang pumili ng pinakamagagandang damit. Sa kabila ng ilang magulong sandali, nagkaroon sila ng napakagandang oras ng magkasama. Pagsapit ng gabi, pinuntahan ni Marie si Lemons. Nanatili siya sa kanyang posisyon, hinihingi na sila ay umurong, dahil kasalukuyang pinapatakbo ng militar ang buong court tower. Hindi nila maaaring baliwalain ang kanilang posisyon at wala silang pagpipilian kundi sumuko. Galit na galit si Marie. Mahigit 20 milyong buhay ang nakataya. Nang makita niya si Lemons na iba na ang ugali at kung gaano kadali nitong kumampi sa militar, napagtanto ni Marie na naiulat na niya ang sitwasyon sa kanyang mga superior. Gusto ni Marie na suwayin ang utos at magpatuloy sa pagsubok, ngunit pinagbantaan ni Lemons na babawiin ang kanyang lisensya sa pag-aayos at gawin siyang isang ordinaryong mamamayan na lamang. Doon niya naunawaan, konektado si Lemons kay Vacheron, at ang lahat ng nangyayari ngayon ay isang pakana ni Vacheron upang sirain ang reputasyon ng kanyang pamilya. Ang angka ng Brexit sa kanyang galit, gusto niya itong sawatein agad-agad. Ngunit sa paalala ni Halter, si Marie ay nakalingon lamang at lumakad palayo. Lubha siyang nawasak. Handa silang magdulot ng kapahamakan sa milyon-milyong tao dahil lamang sa kanya at sa kanyang pamilya. Nakakatakot ito. Sa kabila nito, pagkatapos kalmeyan ang sarili, ipinasya ni Marie na hindi na siya sasama sa kanilang pakana. Sa kabilang panig ng bayan, dahil nagustuhan ni Nido, nagpasya si Ryuzo na bilhin na rin ang kasuutan. Sa sandaling yun, habang naglalakad sila sa kalye, hindi sinasadya silang nagtagpo ni Marie at Halter na galing sa kabilang direksyon. Sa isang iglap, tila may nararamdaman, kapwa sina Nido at Marie ay lumingon upang tingnan ang isa't isa. Nang makita ni Marie si Ryuzo, natigilan siya. Hindi ba ito ang mismong bagay na matagal na niyang hinahanap? Matapos ang kanilang hindi inaasahang pagkikita, agad na nagtipon ng grupo sa ibang silid ng hotel. Nang makita ni Nido si Marie na nagpakilala, napuno siya ng paghanga. Hindi ba yun isang time compass? Ang patunay ng pinakamagaling na inhinyero ng orasan sa mundo,
na kayang inspeksyonin at ayusin ang bawat uri ng gear. Isinantabi yun, binanggit ni Marie si Russo, idineklara na siya ay isang mahalagang pag-aari ng pamilya Breguet at desperado silang kailangan siya pabalik, kaya't ibalik siya sa kanila. Si Nido ay tumanggi ng walang pag-aalinlangan, gaano man kalaki ang gantimpalang matatanggap niya. Nang makita ang pagsuway ni Nido, ibinaba ni Marie ang kanyang magalang na anyo at inutusan si Halter na harapin ang kalangitan at bawiin ang sa kanila bago pa lumala ang sitwasyon. Bagaman nanatiling tahimik si Russo, ang kanyang mga mata ay nagsimula ng umikot na may pagbabanta. Si Halter, na laging mapanuri, ay agad na nakilala ang panganib at hinikayat si Marie na bawiin ang kanyang mga salita agad. Natigilan si Marie, lumingon siya at nakita na nakapwesto na ang sandata ni Russo sa kanyang leeg, handang magdulot ng matinding kapahamakan. Anumang sandali, mabilis ding tumayo si Halter, itinutok ang baril kay Nido. Kalmadong tanong ni Russo kay Marie, balak ba niyang patayin ang kanyang amo? Ang tensyon sa silid ay nakakasakal. Diretsyong sinabi ni Russo na kung hawakan man lang nila si Nido, sisiguraduhin niyang hindi na sila makakakilos. Sandaling natahimik si Halter, tapos ay nagpasya siyang ibaba ang kanyang sandata bilang kompromiso, sinigurado niyang paalalahanan si Marie na sumang-ayon din sa mga kondisyong ito. Doon lamang binawi ni Russo ang kanyang sandata. Nakahinga si Halter ng maluwag at binalaan si Marie na itigil ang walang ingat na pagsasalita. Kung seryosohin ni Russo, wala silang laban, at ang totoo, si Russo ang may kontrol sa usapang ito. Nang marinig yun, sa wakas ay kumalma ang dalawa at buong katapatang isinalaysay ang lahat ng nangyayari sa itaas na palapag ng Kyoto. Si Russo ang una sa i-series, at siya rin ang pinakamahusay na automatong iniwan ni Y, ang lumikha ng Clockwork Planet. Ang mga makinang ito ay inaalagaan at ipinagkatiwala sa mga susunod na henerasyon. Ang katotohanang nagising si Russo sa partikular na oras na ito ay nagpatunay na may kritikal siyang papel na gagampanan para sa planetang ito. Tahimik na nakinig si Russo, pagkatapos ay sumilay ang isang mapangutsyang ngiti sa kanya, na sinasabing tila sina Marie at Halter ay nagdurusa na sa matinding maling akala at problema sa nerbiyos mula pa sa simula. Si Nido, na lubos na batid ang matatalim na salita ni Russo, ay hindi maiwasang makaramdam ng awa para sa dalawang nakaupo sa tapat nila. Idineklara ni Russo na ang pangunahin niyang tungkulin ay manatili lamang sa tabi ni Nido at gawin ang lahat para sa kanya, na halos paiyakan si Nido, dahil sa pagkaawa sa kanila. Sasabihin na sana ni Russo ang isang pangalan, isang taong makakatulong sa kanila sa pagkakataong ito, ng si Nido. Biglang may naramdaman at agad hinawakan ang kamay ni Russo para umalis, pinagbabalaan ng iba na may dumarating na napakalaki. At nga naman, sa sumunod na segundo, tumama ang isang napakalakas na pagyanig. Ito ba ay ang gravitational anomaly, o nagsimula na ang paglilinis? Ang pagyanig na ito ay mas matindi kaysa dati, nakaapekto sa buong lungsod at nagdulot ng malawakang panganib. Matapos kumalma, humarap si Marie kay Nido upang magtanong kung paano niya ito naramdaman. Ipinaliwanag ni Nido na nakarinig siya ng napakalakas na ingay mula sa malalim sa ilalim at natukoy pa ang eksaktong pinagmulan nito, ang ika-24 na palapag ng core tower. Namangha si Marie sa pambihirang kakayahang makinig. Gayun din ang pagkamangha ni Halter, lalo na dahil nakasuot si Nido ng noise-canceling headphones sa buong oras. Paano ito naging posible? Noon nagsalita si Russo. Si Nido ay higit na mas may talento kaysa sa kanilang may isip. Nakita at inayos niya ang mismong sira na nagpanatili sa kanya na hindi gumagalaw ng mahigit 200 taon, at siya ang taong pinaniniwalaan niyang may kakayahang iligtas ang lungsod na ito. Lahat ay natulala. Lumagpas pa si Russo sa pagdeklara kay Nido bilang pinakadakilang clock engineer sa planeta, na nagpamula sa kanya. Na may kahihiyan, si Marie, na hindi kailanman binabalewala ang mga seryosong bagay, ay agad na gustong dalhin si Nido doon upang pigilan ang isinasagawang paglilinis at hilingin sa kanila na magbigay ng suporta. Si Nido ay nag-aalangan pa rin, ngunit binanggit ni Russo na ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay nasa silong din ng pangunahing tore. Nang marinig ni Nido na may kapatid si Russo, isa pang unit na tulad niya na nagngangalang Anchor, nagningning ang kanyang mga mata at agad siyang pumayag na tumulong. Mabilis silang bumaba sa mas mabababang palapag. Nang malaman ni Nido na kailangan nilang iwasan ang militar, ginamit niya ang kanyang pambihirang pandinig. Para balaan sila na alam na ng mga sundalo. Iniutos ni Simmons na palibutan sila ng mga automatong ng militar.
Nag-alinlangan si Marie nang marinig ito. Kung padalos-dalos siyang sumugod, magdudulot ito ng malaking hidwaan sa pagitan ng Guildmeister at ng militar. Tinanong sila ni Nido kung bakit nila labis na pinag-iisipan ang lahat. Gusto nilang ayusin ang makinarya. Kaya gawin na lang. Bakit ganoon ang pag-aalinlangan? Nabigla si Marie, ngunit lumino ang kanyang isip, at nagpasya siyang ipagpatuloy ang orihinal na plano. Habang sila ay sumusulong, si Holter ang nanguna at hinarap ang kalaban. Binunot ni Marie ang baril at sumali sa laban. Nagsilbing personal na kalasag ni Nido si Ruzu. At sa huli, si Nido ang pinakamahina at pinakawalang silbi sa kanilang lahat. Ngunit sa kabila ng kakulangan sa pisikal na lakas o kasanayan sa pakikipaglaban, taglay ni Nido ang kakaibang kakayahan na tukuyin ang topografiya ng lugar at kilalanin ang bawat uri ng robot. Ito ay higit pa sa simpleng pandinig. Habang gumagalaw pa sila, ipinahinto ni Nido ang lahat kaagad. May robot na nakaabang sa unahan. Maya-maya lang, nakatanggap si Lemons ng ulat na ikinagulantang niya. Patay na si Marie. Agad niyang inutusan ang kanyang mga nasasakupan na pagkatapos ngayon, ang opisyal na kwento ay namatay siya sa purge, at hindi nasawi sa kamay ng mga tao ni Vacheron. Ang pagkamatay ni Marie ay labis na nagpabalisa kay Lemons. Sa kabilang banda, matagumpay silang nalinlang ni Marie gamit ang isang naunang ni-record na audio tape. Nailigtas din nila ang ebidensya mula sa tawag na yon, na nangangahulugang sa wakas ay malalantad na ang koneksyon sa pagitan ng militar, ng guild, at ni Vacheron. Nabatid na, nang harapin nila ang napakalaking robot kanina, ipinadala ni Ruzu. Ito nang walang kahirap-hirap sa isang kamay. Salamat sa peking kamatayan, opisyal ng patay ang pagkakakilanlan ni Marie, na nangangahulugang ang kanyang mga kilos ay hindi na malilimitahan ng kanyang dating katayuan. Nagpatuloy sila at sinira ang time compass, labis na ikinadismaya ni Nido, bago ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay sakay ng kotse. Habang sila'y nagmamaneho, may naramdaman si Ruzu. Agad niyang hinayla si Nido sa kanyang bisig at hinati ang kotse sa dalawa. Sa pagkagulat ng lahat, isang malaking bomba ang sumabog sa puwang kung saan kakahiwa lang ng kotse. Gaya ng inaasahan, nakatayo sa harap nila ang buong depensa na pangkat ng core tower. Upang makalusot, at dahil pinuntirya nila ang kanyang Panginoon, humakbang si Ruzu upang wasakin mismo ang mga automaton. Sa gulat ng lahat, nagbagong anyo si Ruzu sa isang ganap na naiiba at mas nakakatakot na porma, isang pagbabagong naging posible lamang dahil inayos siya ni Nido. Sa pormang ito, maging ang pinakabagong henerasyon ng mga automaton ay parang maliliit na insekto lamang, at tinapos niya silang lahat sa isang kisap mata. Ngunit, dahil ubos na ang lahat ng kanyang enerhiya, tuluyang bumagsak si Ruzu. Nauubos na ang oras. Binuhat ni Holter silang dalawa at sumugod sa core tower ng pinakamabilis niyang makakaya. Pagkapasok, inasikaso agad ni Nido ang pagkukumpuni kay Ruzu. Ang mode na ginamit ni Ruzu ay tinawag na imaginary time, isang hinuha na umiiral lamang sa teoretikal na pisika. Ito ay oras na orthogonal sa normal na daloy ng oras ng tao. Nakipaglaban si Ruzu sa loob ng isang temporal na dimensyon na hindi kayang maramdaman ng mga tao. Naaalala na sinabi ni Ruzu na posible ang mode na ito dahil sa mga pag-aayos ni Nido, lalong lumubog si Marie sa kawalan ng pag-asa. Ang kanyang tanyag na pamilya ay nalampasan lamang ng isang ordinaryong batang lalaki. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkamalay muli si Ruzu. Sina Holter at Marie, sa takot na baka mapahamak ang sarili niya, ay maingat na lumayo. Si Nido, na antig sa labanang nasaksihan niya, ay biglang nasabing gusto niyang pakasalan si Ruzu. Natural lang na tinanggihan niya ito ng walang awa, ipinapaalala sa kanya na sila ay amo at alipin. Nakita ni Holter na kahanga-hanga ito, dahil ang mga automatong robot ay karaniwang nakaprograma na lubusang sumunod sa utos ng kanilang amo. Ipinaliwanag ni Ruzu na tunay niyang minamahal si Nido, ngunit kung sila ay magpapakasal at magiging mag-asawa, sila ay magiging pantay, nasasalungat sa kanilang relasyon bilang amo at alipin. Nakikinig si Nido sa pagpitik ng kanyang pusong mekanikal, pagkatapos ay tinanong kung ang kanyang nararamdaman para sa kanya ay totoo at malaya mula sa anumang panlabas na impluwensya. Nang walang pag-aalinlangan, tumango si Ruzu. Namula ang mukha ni Nido. Kaya mahal siya ni Ruzu. Lumapit pa si Ruzu, patuloy na tumatango upang ipahayag ang kanyang nararamdaman, na lubos na nakaantig kay Nido.
Sina Marie at Holter, na nakasaksi sa buong tagpo mula simula hanggang matapos, ay napagitna sa galit at kawalan ng magawa. Nasa bingit ng pagkawasak ang Coyote, at ang dalawang ito ay nagpapalabas ng palabas ng pag-ibig sa gitna ng lahat. Sa puntong ito, 5 oras na lang ang natitira bago bumagsak ang Coyote, at ang mga pagyanig sa labas ng lungsod ay lalong lumalakas. Ang tanging magagawa nila ay tumakbo ng mabilis patungo sa ika-24 na palapag sa buong bilis. Napansin ni Marie at Holter na ang mga doktor at si Conrad ay wala na, at ipinalagay nila na pinilit sila ng militar na umalis. Sa iisang gate na lang na naghihiwalay sa kanila mula sa ika-24 na palapag, ginamit ni Nido ang kanyang pandinig at nakarinig ng mga tao sa loob ng silid. Agad na binunot ni Holter ang kanyang baril ng buong pag-iingat. Sa kabutihang palad, nang bumukas ang pinto, wala namang mga sundalo o automatons na naghihintay sa kanila. Tanging ang mga doktor, na patuloy na gumagawa ng buong makakaya upang hanapin ang mga sangkap na kailangang ayusin. Hindi sila lumisan kailanman. Naramdaman ni Marie ang pagiging kawalang magawa at ang malalim na pag-init ng kanyang puso dahil sa kanilang di natitinag na dedikasyon. Sa ngayon, mas marami pang anomalya ang lumilitaw sa buong palapag. Ipinahayag ni Marie na mayroon siyang lihim na solusyon. Ngunit bago pa niya may pakilala si Nido, ang bata ay masigla ng gumagala sa paligid ng silid, namamangha sa nagagandahang punong spring at mga pihitan sa lahat ng dako niya. Matapos ang isang mapagmahal ngunit mariing paalala mula kina Marie at Russo, sa wakas ay naalala ni Nido kung bakit sila naruroon. Ipinakilala siya ni Marie sa mga doktor, at sinabi lamang na kailangan nila si Nido para ayusin ang lugar na ito. Halos hindi nagulat si Nido sa mga nagdududang tingin na kanyang natanggap. Kabilang sa mga doktor, humakbang si Conrad para alisin ang pag-aalinlangan, at ipinaalala sa lahat na sa loob ng wala pang 4 na oras, magsisimula ang paglilinis. Maniwala man sila sa planong ito o hindi, dapat nilang sundin ang utos ni Marie. Tumango si Nido, saka umakyat sa isang mas mataas na bahagi ng ika-24 na palapag. Nakinig siya ng masinsinan sa silid sandali, pagkatapos ay inalis ang kanyang noise-canceling headphones upang gumana ang kanyang mga tainga ng buong kakayahan. Bawat tunog ay siniyasat at naging mga larawan na dumadaloy sa mga tainga ni Nido at diretso sa kanyang alaala. Napansin niya ang mga hindi magkakatugmang ingay sa loob ng mga mainspring. Una 1, pagkatapos 2, pagkatapos 3, pagkatapos ay 12-dosenang mga depektibong gear. Matapos ang hindi tiyak na tagal ng panahon, isinuot ni Nido muli ang kanyang headphone at bumaba upang ipaalam sa grupo na may humigit kumulang 4,000 sirang lugar sa palapag na ito, ngunit 18 lamang sa mga ito ang may kaugnayan sa gravitational anomaly na nakakaapekto sa Kyoto. Naglabas si Marie ng mapa at pinatukoy kay Nido ang mga lokasyon at ipinahingi sa kanya ang anumang ideya. Habang ang iba ang mangangasiwa sa aktwal na pagkukumpuni, itinalaga ni Marie sina Conrad at ang kanyang team para tugunan ang 12 problemang Tier 3. Inutusan silang kumpunihin sa mismong lugar nang hindi nag-aaksaya ng oras sa karagdagang inspeksyon. Sumunod ang mga doktor sa utos at lumipat sa kanilang nakatalagang posisyon, kung saan nga nila natagpuan ang mga sirang mekanismo at matagumpay na nakumpuni ang mga ito. Lahat ng madaling maabot na lugar ay natugunan na. Ang tanging natitirang lokasyon ay isa na hindi maabot ng karaniwang tao, kaya wala silang pagpipilian. Ngunit umasa kay Ryuzo. Mabilis na pumasok si Ryuzo sa kailaliman ng labor into ng mga engrenahe, sinusunod ang mga instruksyon ni Marie at ginamit ang bilis ng kidlat upang malutas ang huling natitirang depekto. Habang inaayos ni Ryuzo yun, binuhat ni Holter si Nido upang hanapin ang iba pang problema. May isa pang problema na natitira sa kisame ng ika-24 na palapag. Mabilis na lumundag si Marie at ginamit ang kanyang pambihirang kasanayan upang ayusin ang depektibong engrenahe mula sa itaas. Prangkang sinabi ni Holter na bagamat si Marie ay bata pa rin at maraming nagawang pagkakamali, isa siyang henyo sa sarili niyang karapatan. Katulad ni Nido, pagkatapos ng kanilang pinagsamang pagsisikap, ganap ng nais aayos ang ika-24 na palapag, at hindi na narinig ni Nido ang anumang nakababahalang tunog. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, matagumpay na nakumpleto ang bawat pagkukumpuni. Nagkasama-sama ang lahat sa pagsasaya, na para bang panaginip lang ang lahat. Siniguro ng ibang mga doktor na pasalamatan si Nido at humingi ng paumanhin sa pagdududa sa kanya sa simula.
Sa huli, salamat sa kanya, 20 milyong buhay ang nailigtas. Ngunit bago pa sila makapagdiwang ng matagal, isang malakas na pagyanig ang biglang yumugyog sa ika-24 na palapag. Nagsimula na ang pagtanggal, nagngingit-ngit si Marie sa galit, kaya kahit naayos na ang lahat, sisirain pa rin ang lugar na ito. Sa panig ng militar, dumating si Lemons upang utusan ang kanyang mga puwersa na simulan ang pagpuksa bago pa man may maiwang ebidensya. Sa ika-24 na palapag, ang mga doktor ay puno ng kawalan ng pag-asa, tanging si Marie pa rin ang nagkukumahog sa paghahanap ng paraan upang mapigilan ang pagpuksa. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isinaalang-alang niya ang paggamit ng imaginary time mode ni Russo, ngunit agad itong tinanggihan ni Nido. Gayunpaman, matapos timbangin ang lahat, nagpasya si Russo na isara ang kanyang sarili, nakakagulat. Lahat ng naruroon, ibinigay niya ang kanyang heart gear kay Nido, pagkatapos ay tuluyan niyang pinutol ang kanyang koneksyon. Naduraj ang puso ni Nido, ngunit matapos niyang pakalmeyan ang kanyang sarili, tinanong pa rin niya si Marie kung ano ang kailangan nilang gawin upang mailigtas ang distrito. Nakahanda na ang militar upang pindutin ang buton na magsisimula ng pagwawakas. Habang pinapatigil ang buong distrito ng Kyoto sa loob ng ilang segundo, saktong huminga ng maluwag si Lemons, natigilan ang kanyang mga tauhan sa hindi kapani-pani walang nakita nila sa kanilang harapan. Biglang naiangat ang lungsod ng isang di pangkaraniwang kakaibang puwersa ng grabitasyon. Sa ika-24 na palapag, ginagamit ni Marie at ng mga doktor ang puso ni Russo upang desperadong iligtas si Kyoto. 30 minuto na lamang ang kanilang nalalabi. Nakatayo si Nido sa tabi ni Russo, balot ng pag-aalala, nang bigla siyang makarinig ng papalapit na tunog. At pagkalipas ng isang segundo, sumugod papasok ang mga automaton na ipinadala ni Lemons upang pigilan ang sinumang humahadlang sa paglilinis. Nang makita ito, kinuha ni Holter ang kanyang bag ng mabibigat na kagamitang panlaban at lumabas upang bigyan ng lahat ng mas maraming oras. Sinundan siya ni Conrad, dala ang sarili nitong kakayahan. Magkasama silang sumulong upang matiyak na hindi mapapasok ang ika-24 na palapag. Matapos niyang mahimasmasan, muling ginamit ni Nido ang kanyang pandinig upang tulungan si Marie sa pagpapanumbalik ng balanse ng grabidad ng Kyoto. Unti-unting nawawala ng kontrol ang militar sa lungsod, at si Lemons ay lalong nawawala ng katinoan. Patuloy na lumaban sina Holter at Conrad. Sa loob, malapit na silang magtagumpay, ngunit ang katawan ni Russo ay umaabot na sa sukdulang limitasyon nito. Sa wakas, nang matapos si Marie, sumugod si Nido upang kunin ang kanyang heart gear, anuman ang mga pinsalang maaaring danasin niya. Agad pagkatapos, tinupad ni Marie ang kanyang pangako, ibinigay ang bawat hibla ng lakas sa pag-aayos. At muling ikinabat ang puso ni Russo. Malalim sa kanyang subconscious, bagaman hindi makaganap, nakaramdam pa rin si Russo ng matinding kalungkutan sa isiping muling lulubog sa malalim na pagtulog. Pagkatapos ni Marie, sumama rin si Nido, siya mismo ang nagtatrabaho sa huling ngipin ng gear. Pagkaraan ng matagal, sa wakas ay idinilat ni Russo ang kanyang mga mata, at saka lamang lubos na napakawala ni Nido ang kanyang sarili, na umaagos ang luha ng kagalakan sa kanyang mukha. Nagtagumpay sila sa pagliligtas sa Kyoto at sa 20 milyong buhay sa loob nito, sa ibang lugar sa loob ng core tower. Isa pang automatong nakahiga pa rin ng mahimbing. Sa labas, si Marie ay ipinahayag na bayani na nagligtas sa distrito ng Kyoto mula sa paglilinis, matapos isakripisyo ang sarili sa proseso. Isang maringal na libing ang idinaos para sa kanya at sa lahat ng mga nasawi. Samantala sa Kyoto, pumupunta pa rin si Nido sa tabing ilog upang mag-enjoy sa tanawin pagkatapos ng klase gaya ng dati. Ngunit ngayon, may dala siyang bagong pag-asa, sa pakikipagkita kay Anchor. Ang totoo, pagkatapos ng insidente sa ika-24 na palapag, muntik na silang mawalan ng buhay. Halos ikapahamak ang buhay ni Russo, ngunit si Anchor ay hindi pa nakakarating doon. Talaga itong nakapanlulumo. Dumating sina Marie at Holter upang hanapin sila. Sinabing kailangan nila ang tulong ni Nido at Russo para sa isang bagay, ang pagliligtas sa mundo. Sa buong planetang ito, maraming lungsod ang winasak ng mga sabuatan ng pagpatay. Nais ni Marie na sumama sila sa kanya sa pag-aayos ng pinsala at sabay-sabay na pagliligtas sa mundo. Walang pagnanais si Nido na tumulong. Ngunit nang marinig niyang matutulungan siya ng network ng impormasyon ni Marie na mahanap si Anchor, nag-alinlangan siya sandali bago tuluyang pumayag na sumama.
Sa ibang dako, isang pangkat ng 3, pawang mga pinuno, ay dumalo sa libing ni Marie at nagpakita upang magsagawa ng isang misyon. Sa kanilang paggalaw, nakatagpo sila ng isang kakatwang napakaliit na batang babae na naglalabas ng rosas na enerhiya mula sa buong katawan nito, tila isang automaton. Nag-engkanto siya ng isang kubo at inihagis ito sa kanila bago sumugod upang umatake. Bawat pisikal na atake na pinakawalan ng 3 ay walang anumang epekto. Ang pinuno ay lumingon at tumakas mula sa kubo. Ngunit ang dalawa niyang kasamahan, sina Strega at Amareta, ay hindi pinalad. Sa kawalan ng pagpipilian, patuloy lang siyang tumakbo papalayo sa kubo hanggang sa tuluyan siyang nahulog sa isang malalim na bangin na nilikha nito. Matapos ang pagbagsak, nawalan siya ng isang binti at isang braso. Ang babae ay kalmadong lumapit sa bumagsak na pinuno. Hindi rin siya gaanong natakot, kalmadong naglabas ng sigarilyo at tinanggap ang kabong humahagis patungo sa kanya sa napakabilis na bilis. Sa Kyoto, ang katotohanan sa likod ng paglilinis ay ganap ng nabunyag at nailantad. Ang lahat ng may pananagutan ay nagbitiw sa tungkulin o pinarusahan. Pinanood ni Marie ng may matinding kasiyahan habang si Lemons ay napilitang yumuko sa harap ng mundo. Dahil nag-aaral pa si Nyado, sina Marie at Halter ay walang pagpipilian kundi maglibot-libot ang lungsod habang hinihintay silang dalawa. Ngayong opisyal ng patay ang pagkakakilanlan ni Marie bilang miyembro ng pamilya Brigette, nagpasya siyang lumikha ng bagong pagkakakilanlan bilang nakababatang kapatid ni Halter. Habang nag-uusap sila, may lubhang kakaibang naramdaman si Halter tungkol sa lugar na ito. Sa sandaling yon, pabalik sa hotel, nag-aaral si Nyado kasama si Ruzu. Habang tinuturuan siya ni Ruzu, biglang nakarinig si Nyado ng kakaibang tunog na may mataas na frequency. Ang sumunod na segundo, sinipa ni Marie ang pinto at pumasok ng padabog, handang makipag-away kay Nyado, ngunit agad siyang pinigilan ni Ruzu at Halter. Nagsalita si Halter para sa kanya, ipinapaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon. Gusto nila na tukuyin ni Nyado ang isang signal na ipinapadala sa pamamagitan ng shortwave radio, ang kaparehong tunog na narinig niya lamang. Sinabi ni Nyado sa kanila na ang tunog ay nanggagaling sa itaas, sa humigit kumulang 88 degrees. Umupo si Marie at ginamit ang kwaderno ni Nyado sa eskwela upang kalkulahin ang mas tumpak na lokasyon, ang Industrial District. Pagkatapos ay dinetalye ni Halter ang nilalaman ng ipinadalang mensahe. Ito ay mahalagang isang serye ng malaswa, malandi na mga mensahe, at bukod pa riyan, hayagang ilegal. Galit na galit si Marie sa nilalaman at gusto niyang dalhin silang lahat upang hanapin ang pinagmulan at bigyan ng aral ang mga hamak na iyon. Ayaw pumunta ni Nyado at Ruzu, kaya kinailangan ni Halter na magsuhol, binanggit na malapit sa dalampasigan ang lugar, isang perpektong lugar para magpakitang gilas si Ruzu sa bikini. Nang marinig niya yon, pumayag si Nyado nang walang pag-aalinlangan. Napipi si Marie. Si Halter naman, tahimik na pinag-isipan ang mga bagay-bagay, pinaghihinalaan na ang signal ay hindi lang basta panggagancho, kundi isang sadyang pagtatangka upang akitin sila roon. Hindi nagtagal, nakarating ang grupo sa My Grid, isang lugar na may bughaw na dagat at puting buhangin. Nagsimula ang lahat sa pagre-relax muna. Si Marie at Halter ay nag-enjoy sa tabing dagat, habang si Nyado naman ay lubusang inilaan ang sarili sa pagkuha ng litrato ni Ruzu sa kanyang nakakasilaw na ganda ng bikini. Habang naghahabulan ang dalawa ng may katuwaan, aksidenteng nadulas at nahulog sa dagat si Nyado, kaya naman sumisid si Ruzu para sagipin at hilahin siya pabalik sa dalampasigan, na nakita niyang isang perpektong pagkakataon para sa isang halik na pinagkunwariang mouth-to-mouth resuscitation. Magtatagumpay na sana si Ruzu nang biglang sumulpot si Marie at namagitan. Nagtalunan ang dalawa ng matagal, ganap na hindi isinasaalang-alang kung buhay pa si Nyado o patay na. Nang matapos ang kasiyahan, bumalik silang apat sa kanilang misyon at nagtungo sa labas ng distrito ng mabigat na industriya. Matapos ang malawakang paglilinis 30 taon na ang nakalipas sa ibang grid, tuluyan nang nawala ang apat na panahon sa lugar na ito, kaya't nagiging matinding init ang panahon sa buong taon. Habang sila ay naglalakbay, seryosong tinanggal ni Nyado ang kanyang noise-canceling headphones ngunit wala siyang narinig na kahit ano. Iyon mismo ay lubhang kakatwa. Bakit ang grid na ito ay hindi naiiba sa isang ghost town? Bukod pa rito, ang tore ng orasan ay walang laman at huminto na sa pag-ikot. Tumahimik si Nyado sandali, sa kanya hininuha na patay na ang lungsod na ito.
Iyon din ang dahilan kung bakit walang hangin na umiihip dito. Ang lahat ay naputol na ang koneksyon mula sa labas ng mundo. May isa pa siyang napagtanto. Kung gayon, isang Y-series unit na tulad ni Ruzo ang naninirahan dito, at ito ang nagpapadala ng shortwave radio signal sa kanila. Matapos pa itong pag-usapan, nagpasya si Marie na hahanapin pa rin nila ang pinagmulan. Naramdaman ni Holter na may kakaiba, ngunit pinili niyang manahimik at sumunod sa kanila. Nang makapasok, matapos makalusot sa panimulang hadlang, mabilis na bumaba ang grupo sa mas malalim na antas sa ilalim ng distritong industriyal. Sa harap nila ay isang malawak na espasyo at isang napakalaking butas, na para bang may bumutes ng diretsyo hanggang sa pinakamalalim na palapag. Naramdaman ni Nyado ang pinagmulan ng senyal sa ilalim ng butas na ito. Ngunit iginiit ni Marie na imposible ito. Ang crust ng planetang ito ay sinakop at nilimas ang mga yaman nito libong taon na ang nakalipas, kaya wala nang dapat doon kundi isang 5,000 metrong kailaliman. Muling ginamit ni Nyado ang kanyang pandinig at napansin ang isang napakalawak na palapag at isang napakalaking bagay sa ilalim. Sa ibaba, kaya sa huli ay pumayag si Marie na lumundag. Naabot nga nila ang mas malalim na antas at natagpuan doon ang isang automatong pira-piraso, tila ito ang nagpadala ng senyal. Nagpaputok si Marie ng baril upang lumikha ng liwanag, at ang grupo ay napatingin ng may matinding gulat sa isang napakalaking automatan, na sumasakop sa mahigit 2,000 metro kwadrado. Bawat bahagi mula sa tore ng orasan ay ginamit upang buuin ang bagay na ito, na nangangahulugang ito mismo ang entidad na Samire sa lungsod. Galit na galit si Marie, habang sila ay isinasapanganib ang kanilang buhay upang iligtas ang distrito ng Kyoto. Ang iba naman ay sinisira ang infrastruktura ng buong grid para lamang sirain ang planeta. Sinuri ni Nyado ang paligid at napagtanto niyang handa na ang sandatang ito para paandarin. Nang hindi na nagsasayang ng salita, agad na inilabas ni Marie ang kanyang mga kasangkapan, na may layuning kalasin ang automatong yun. Ngunit sa sandaling yun, isang figure ang lumabas mula sa mga anino, ang babaeng naglalabas ng kulay rosas na enerhiya mula kanina. Habang nagiging alerto ang tatlo, ipinakilala siya ni Ruzo. Ito si Anchor, ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Ngunit napansin ni Ruzo na tila walang anumang reaksyon ng kanyang kapatid sa kanya, at nakasuot ng napakakakaibang pares ng salamin. Sa sumunod na segundo, si Anchor, na tila isa lamang makina, ay tinasa ang antas ng kanilang panganib. Nagsimulang magpalit ng mode si Ben, iniaaktibo ang imahinaryong oras. Sa isang iglap, gaya ng sa simula, lumikha siya ng isang kubo at ipinukul ito sa buong grupo. Binuhat ni Holter si Marie, binuhat ni Ruzo si Nyado, at ginamit nila ang kanilang buong lakas upang umiwas sa atake ng kubo. Ipinilit ni Ruzo na ipaliwanag ni Anchor kung ano ang nangyayari, ngunit nanatiling nakakapangilabot na tahimik at walang laman ang babae. Tinanggal ni Nyado ang kanyang headphones at ginamit ang tunog upang gabayan si Ruzo palayo sa panganib. Sa gitna ng lahat, narinig niya ang mahinang tunog na nanggagaling kay Anchor. Sa kaloob-looban, naghihirap ang babae at nagmamakaawa kay Ruzo na wakasan na ang paghihirap niya. Sa puntong ito, natigilan si Nyado at agad na binalaan si Ruzo na nagkakaaberya si Anchor. Mula sa simula, desperado silang sinusubukang umiwas sa cube. Nagpulong sina Holter at Ruzo, at sa kabila ng babala ni Ruzo na maaari siyang mamatay, iginiit ni Holter na isagawa ang isang uri ng maniobra. Ang kanyang mga mata ay naging pula. Mabilis na sinunggaban ng magkabilang panig ang pagkakataong salakayin si Anchor, ngunit nabigo ang parehong pagtatangka. Sa pagkakataong ito, muling nalaala ni Anchor ang cube at ginamit ang spatial manipulation upang ipatawag ang isang napakalaking talam, at itinulak ito ng direkta sa kanila. Habang umiiwas, nakarinig si Nyado ng isang tunog at binalaan ang lahat tungkol sa isang bagay sa ilalim ng lupa. Agad namang lumundag ang buong grupo sa mas mataas na lugar. Kumapit si Marie sa isang biga ng kisame sa basement at nagpaputok ng bala kay Anchor. Nakipagsagupa naman si Holter sa malapitang labanan, at naghagis ng 2 bomba sa target. Bagamat hindi siya nito napatay, ang mga pagsabog ay nagpaguho sa lupa sa ilalim niya. Ipinagpalagay ni Marie na sa ibaba ay ang walang kailalimang bangin, at hindi madaling makakaahon si Anchor. Umatras, ngunit hindi pa halos nabibigkas ang mga salita mula sa kanyang bibig nang biglang umakyat si Anchor na parang kidlat,
Muling ipinatawag ang cube at pinagsama ito sa spatial manipulation upang magpakawala ng bagong bagay. Tinanggal ni Nyado ang kanyang headphones at naramdaman niyang malapit nang i-activate nito ang isang triple resonance, isang heavy class weapon, isang resonance cannon. Dahil walang ibang pagpipilian, ang tanging magagawa lang nila ay ang iwasan ang linya ng putok nito. Ang pagsabog mula sa resonance cannon ay napakalakas kaya't lumiwanag ang buong syudad habang bumubutas ng malaking butas sa bawat palapag ng core tower, hindi bumigay si Anchor. Itinutok niya ang kanya ng resonansya pasulong, direkta sa kinalalagyan ni Holter. Hindi siya nagtangkang umilag, tila balak niyang gumawa ng isang huling pagkilos, o magsilbi lamang bilang panangga para sa iba. Agad na ipinaharurot ni Nyado si Ryuzo pasulong upang gamitin ang kanyang sandata para sirain ang kanya ng resonansya ni Anchor. Pinatatag, sumugod si Anchor sa kanila at ginamit ang kanyang kubo upang ipahulog ang dalawa patungo sa walang hanggang kailaliman. Labis na kinilabutan si Marie, ngunit bago pa siya makapagsalita, mabilis siyang binuhat ni Holter at ang dalawa ay umatras ng mabilis hanggat maaari. Lumukso sila sa mas matataas na palapag upang tumakas. Sa kabila ng matinding pakiusap ni Marie na bumalik at iligtas sila, ipinaalala ni Holter sa kanya na ang malalim na bangin ay parang kalawakan. Nang walang protektibong kagamitan, walang sino man ang makakaligtas doon sa ilalim. Kinatatakutan niya na patay na si Nyado. Nang marinig ito, nalukuban si Marie ng matinding kalungkutan at wala siyang ibang magawa kundi hayaang dalhin siya ni Holter pabalik sa ibabaw. Nakahanap sila ng pinakamalapit na hotel at sumilong. Gaano man sinubukan ni Holter na aliwin siya, hindi kayang makaramdam ni Marie ng anuman maliban sa matinding kapighatian. Ginagambala siya ng pakiramdam na siya ang sanhi ng lahat ng ito, wasak at nawawala ng pag-asa. Kumbinsido na siya ang pumatay kay Nyado. Sa wakas, matapos ang mahabang pagmumuni-muni, muling tumayo si Marie. Wala siyang balak umurong. Sa huli, salamat kay Nyado kaya nakaligtas sila sa paglilinis sa Kyoto. Hindi niya hahayaang mamatay sila ng walang kabuluhan. Sa sandaling yun, sa mansyon ng gobernador sa May Grade, isang ina at anak ang nakaupo sa dilim, nalulungkot dahil wala ang ama na hindi kasama sa hapunan. Sa ibang lugar, ang mismong asawa at ama ay pinigilan na ni Marie. Gumamit siya ng matibay na paraan, iginigiit na sagutin niya ang kanyang mga tanong. Sa ilalim ng kanyang matinding pagtatanong, nagsalita rin ang lalaki. Ang May Grade ay hindi lamang nagtatago ng sandata, kundi nagtatago rin ito ng mga tao, ang mga labi ng puwersang militar na natira mula sa pagbuwag sa Shiga Grid 30 taon na ang nakalipas. Bagamat inihayag ang pagbuwag, tulad ng sa Kyoto, iba ang katotohanan sa insidenteng yun. Hindi ito ginawa ng mga opisyal na yun para takpan ang katotohanan. Sa halip, lihim silang nagsasagawa ng pananaliksik sa electromagnetics, isang direktang paglabag sa pambansang kasunduan. Ang electromagnetic waves mula sa kanilang mga eksperimento ay nakalusot sa mga panukalang pangkaligtasan at pinawalang bisa. Ang buong lungsod, upang itago ang sariling pagkakasangkot, nagpasya ang gobyerno ng Hapon na linisin ang Shiga District. Ang inabandonang militar ng Shiga at ang mga siyentista ay nagtago, palihim na kinokontrol si Mai at inalis ang lahat ng natitira mula sa Shiga at Mai Clock Tower upang makumpleto ang kanilang proyekto. Alam ng lalaki ang lahat mula pa sa simula ngunit hindi isinapubliko, dahil kung ginawa niya, si Mai ay linisin din sana. Kailangan nila ang proyekto upang pigilan ang gobyerno sa paglilinis sa kanila, bagaman ito ay nilayon lamang bilang isang panlaban. Sa madaling salita, ang proyektong ito ang nuclear weapon ng anime world. Nang sabihin ni Marie sa lalaki na ang proyekto ay handa na para sa pagpapagana, nagpakita siya ng malawak na ngiti at sinabing walang iba kundi si Marie mismo ang dahilan nito. Sa labas, ang makina ay napaganya na at humahakbang palabas, habang si Anchor ay nakaupo sa ibabaw nito. Lumabas na, pagkatapos ng halos pagkasira ng Kyoto, malaking halaga ng pera at tiwala ng publiko ang nawala sa gobyerno, kaya kailangan nito ang proyektong ito. Sirain ng gobyerno ang May Grade at magpapakabayani, aakinin ang tagumpay, at ibabalik ang sarili nitong dangal. Tinukso ng lalaki si Marie sa pagiging napaka-inosente na akalain niyang naghahanap siya ng katarungan. Dahil sa kanyang mga ginawa, maraming tao ang malapit ng mamatay. Matapos malaman ang katotohanan, tahimik na umalis si Marie, naglakad sa gitna ng ulan. Sa katunayan, bago pa nila dinala ang gobernador ng sapilitan,
Nakatanggap na sila ng balita mula kay Conrad na ang unang Y-Series unit sa Mai ay inilipat na sa Tokyo. Tila ang gobyerno at ang militar ng Tokyo ay naghahangad na magsimula ng digmaan. Ang tanging magagawa lang ni Halter ay aliwin si Marie sa pagpapaalala sa kanya na ang gobyerno ang tunay na kontrabida sa kwentong ito. Sa kabila nito, labis siyang nabalisa. Tungkol kay Nayato, mas higit kailanman ang pag-aalinlangan ni Marie kung ano ang naghihintay para sa kanila. Habang nalulunod siya sa kawalan ng pag-asa, biglang bumukas ang takip ng imburnal na may malakas na kalansing, at umakyat si Nayato mula sa imburnal kasama si Ruzo sa tabi niya. Lumabas, matapos mahulog sa kailaliman, nadiskubre nila ang isa pang palapag na mas malalim pa sa ilalim. Ito ay isang nakakatakot na lugar kung saan halos hindi kayang mabuhay ng matagal ng ordinaryong tao. Ngunit isang kakaibang lalaki na nakatira doon ang nagbukas ng elevator at tinulungan silang makabalik sa ibabaw. Nang marinig ni Nayato ang ulat ng iba tungkol sa sitwasyon, agad niyang hinikayat ang lahat na magtungo sa Tokyo at tapusin ito. Nagbabala si Halter na ang Tokyo ang kuta ng militar, at na isa sa aktibo na ni Mai ang napakalaki nitong sandata. May tunay na panganib na lumusab si Mai bago pa man sila makarating sa Tokyo. Bukod pa rito, ang maagang pagdating sa Tokyo at paghihintay ay hindi rin opsyon, dahil gagawin lang nitong larangan ng digmaan ang kabisera. Walang interes si Nayato sa paggawa ng estratehiya. Gusto lang niyang iligtas si Anchor, kaya't pwede bang dumiretso na lang sila doon? Dahil sa kanilang pagbabalik, unti-unting nabawi ni Marie ang kanyang determinasyon. Nang walang pag-aatubili pa, nagpasya siyang pumunta agad sila sa Tokyo upang pigilan ang digmaan. Sa sandaling ito, sa Akihabara Grid, matagumpay na nakapasok si Nayato sa buong broadcast network ng distrito. Nagsuot siya ng maskara upang itago ang kanyang pagkakakilanlan, pagkatapos ay nagpadala ng mensahe na nagpapahayag na manghihimasok siya sa buhay ng bawat residente sa lugar na ito. Bukod pa rito, makalipas ang isang segundo, ang buong Tokyo Tower ay nanigas sa kinatatayuan sa harap ng namamanghang mga mata ng lahat, at pagkatapos ay nadurog. Ipinagpatuloy ni Nayato ang kanyang anunsyo, na idineklara na nakuha niya ang ganap na kontrol sa buong Akihabara Grid. Sa direksyon ni Nayato, saan man siya tumuro, naganap ang isang malaking pagsabog. Nang matapos ang kanyang pagtatanghal, bumalik siya sa seryosong estado at nakatuon sa pakikinig sa mga tunog sa paligid niya. Sa isang lugar sa Tokyo sa sandaling iyon, patuloy pa rin ang pag-abante ni Anchor kasama ang napakalaking lumabas na 3 araw bago magsimula ang pag-atake, nakatanggap si Marie ng impormasyon na ang napakalaking sandata ay dinadala sa Tokyo sa pinakamalalim na antas sa ilalim ng lupa. Dahil dito, gumawa sila ng plano upang makarating doon muna, kontrolin ang Tokyo, at ilikas ang lahat ng sibilyan mula sa lugar. Sa ganoong paraan, hayaan na lang nilang maglaban ang sandata at ang militar sa isang bakanteng lungsod. Iyon ang plano, ngunit sa katotohanan, ang seguridad ng Tokyo ay napakahigpit, at kulang sila sa tauhan at oras para isagawa ito. Hindi nag-alala si Marie. Ginamit niya ang kanyang network ng koneksyon upang matagumpay na makalusot sa numero 1 clock tower ng Tokyo, at hindi lang yun, kundi pati na rin ang bawat iba pang clock tower sa lugar. Napag-alaman na, ang mga sumusuporta sa kanila ay ang mga doktor ding yun mula sa insidente ng paglilinis sa Kyoto. Si Ryuzo ay inatasan na magmanman at magbantay sa militar ng Tokyo sa malalim na ilalim ng lupa. Salamat sa suporta ng lahat, kabilang si Conrad, matagumpay nilang naipakalat ang magplano ng may sapat na oras. Sa paggunita sa mga pangyayari sa Kyoto, hindi pa rin maiwasan ni Marie na sisihin ang sarili sa pagpilit sa kanila na umalis sa samahan. Hindi naman partikular na nabagabag si Conrad dito. Naniniwala siya na ang pag-alis sa samahan ang pinakamainam, dahil pinahintulutan sila nitong maiwasan ang mga sabuatan ng mga burokrata. Sa puntong ito, ibinalik nila ang kanilang atensyon sa mapa ng tore ng orasan ng Tokyo. Hiniling ni Marie sa lahat na asikasuhin ang mga natitirang gawain dito at isagawa ang mga tungkulin ng lungsod ayon sa mga tagubilin ni Nayato. Sa sandaling yon, ipinalabas ang pagtatanghal ni Nayato mula sa simula ng episode sa mga screen sa buong distrito. Pagkatapos nito, agad niyang inalis ang kanyang headphones upang magmasid. Sa loob ng 9 na segundo, darating ang 2 supersonic na helicopter at isang transport na may lulang mahigit 12 automaton. Ito ang eksaktong eksena na naganap sa unang episode,
kung saan ang lahat ay nagtulungan ng walang aberya upang harapin ang mga automaton. Nang matapos iyon, isinuot muli ni Nayato ang kanyang headphones at naramdaman na nagsimula na ang labanan sa pagitan ng dambuhalang sandata at ng militar sa ilalim ng lupa. Ayon sa plano, tutulungan muna ni Marie at Holter ang mga sibilyan na makatakas, pagkatapos ay maghihintay sa ligtas na bahay para magtipon-tipon ang lahat, habang sina Nayato at Russo ang sasagip kay Anchor. Sa puntong ito, biglang iminungkahi ni Russo na sumama si Marie sa misyon ng pagsagip para sa kanyang kapatid. Bagaman walang kapintasan ang planong binuo ni Nayato, bilang pag-iingat laban sa anumang hindi inaasahan, maaaring kailanganin nila siya. Agad na naunawaan ni Marie. Tumango siya bilang tanda ng pagsang-ayon, alam na ang pag-iingat ay kung sakaling kailanganin ni Anchor ng pagkukumpuni. Silang tatlo ay bumaba sa malalim na ilalim ng lupa at naghintay na lumitaw si Anchor. Sa sumunod na segundo, isang pader ang nawasak ng napakalakas na puwersa, at lumabas si Anchor. Bago magsimula ang labanan, sinabi ni Russo kay Anchor na maaabot ng kanyang boses si Nayato, at magtutulungan silang lahat upang iligtas siya. Ngunit kinailangan din ni Anchor na lumaban sa anumang pumipigil sa kanya at sumama sa kanila sa labanan. Sa mga salitang yon, sabay na lumipat sina Russo at Anchor sa Imaginary Time Mode, naghahanda para sa pakikipaglaban. Tensyon-adong nanood sina Nayato at Marie mula sa likuran. Sa sandaling natapos ang transformation, agad na nagkasagupaan ang dalawa sa isang matinding labanan, isa ang nagpapanaig sa isa, at ang isa naman ay lumalaban sa mga atake ng kalaban. Sa totoo lang, napakalinaw ng malaking agwat sa kakayahan sa pakikipaglaban ni Russo, na hindi naman nilikha para lumaban, at Anchor, na sadyang ginawa para dito. Sa kabila nito, tumangging sumuko si Russo at patuloy na nilabanan ang kapatid niyang nasa ilalim ng kontrol ng buong makakaya. Sa pagbabalik tanaw sa araw bago ang labanan, ipinaalala ni Nayato kay Russo na hindi niya kailangang manalo. Kailangan lamang niyang sirain ang maskara sa mukha ni Anchor. Gumawa rin siya ng plano ng labanan para kay Russo, isang plano na kung saan si Nayato mismo ang magsisilbing panangga. Dahil si Anchor ay naiprograma na hindi umatake ng ordinaryong tao, nasaksihan nila ito ng malinaw. Sa puok industriyal. Kaya naman, sa kasalukuyan, naglalaban sina Russo at Anchor ng eksakto ayon sa planong inilatag. Nang dumating ang sandali, inilapit ni Russo ang kanyang kapatid patungo sa kinatatayuan ni Nayato at Marie. At nang sumugod si Anchor, umikot si Russo at lumukso pataas, inililihis ang atake ni Anchor upang tumama ito kay Marie. Sa sandaling yun, napilitang biglang pamreno si Anchor, dahilan upang kumaskas ng matindi ang kanyang mga pyesa dahil sa epekto. Sa mismong sandaling yun, lumapit si Russo sa tabi ng kanyang kapatid at inagaw ang maskarang. Ikinulong siya. Kaagad pagkatapos, yamakap si Anchor sa mga bisig ng kanyang nakatatandang kapatid. Sa pagbalik sa realidad, bumalik silang pareho sa kanilang normal na kalagayan. Inayos ni Marie si Anchor habang anako ni Nayato ang pagpapanumbalik kay Russo. Nang magkamalay na si Russo, inalis ni Nayato ang kanyang headphone at napagtanto na tila natapos na ang labanan sa pagitan ng militar at ng malalaking armas. Dahil doon, mabilis na dinala ng tatlo si Anchor pabalik sa safe house para ayusin. Si Anchor ay nawala sa isang mahabang panaginip. Narinig niya na may nagtatalo, at narinig niya ang banayad na boses ng kanyang kapatid. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata upang makita sina Nayato, Marie, at Russo na bal-isang nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Sa sandaling makita niya sila, kinilala ni Anchor si Nayato bilang kanyang ama at si Marie bilang kanyang ina. Isinantabi ang sumunod na kaguluhan, pinaalalahanan ni Russo ang babae na pumili ng kanyang amo, tulad ng pagpili niya kay Nayato. Nang makitang walang tutol si Nayato, gusto ni Anchor na tanggapin siya bilang kanyang amo, sa kondisyon na masagot niya ng tama ang kanyang tanong. Tinanong ni Anchor si Nayato kung sino siya. Sumagot lamang si Nayato na si Anchor ay isang napakakaibig-ibig at kaakit-akit na babae. Sa simpleng sagot na yon, matagumpay na tinanggap ni Anchor si Nayato bilang kanyang amo. Ang dalaga ay nagbago ng anyo at naging tila mekanikal, at ipinaliwanag ni Russo na ito ay dahil itinuring ni Anchor ang kanyang sarili bilang isang sandata. Dahan-daang umupo si Nayato at hiniling sa dalaga na bumalik sa kanyang malaya, habang gumaganang kalagayan.
Binigyan niya ito ng pahintulot na kumilos ayon sa sarili nitong kalooban. Sa huli, pinili ni Anchor na lumuha, paulit-ulit na humihingi ng tawad sa lahat ng kanyang nagawa. Samantala, isang lalaki na may napakaputing balbas ang nakangiti, na tila may iniisip na pakana. Noong unang panahon, nakalikha ang sangkatauhan ng 5 pinagmumula ng enerhiya na humubog sa mundo, umabot pa sa antas na matatawag na banal. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang mundo ay tuluyang nawasak, at ang lahat ay nawalan ng saysay. Naalala ng kinatatakutang lalaki ang kasaysayan ng mundo at kung paano yumandar ang mundo. Kinu-question ang tunay na kahulugan ng pag-iral ng mundong ito. Sa ibang lugar, ordinaryong araw pa rin. Maligayang karga ni Nayato si munting Anchor sa kanyang mga bisig, na nagpaselos kay Ruzo ng husto upang ipakita ang kanyang pagkadismaya. Dali-daling ipinaliwanag ni Nayato na itinuturing niya si Anchor na isang anak, habang si Ruzo naman ang kanyang asawa. Sa gitna ng kanilang biruan, biglang bumukas ang isang puwang sa espasyo mula sa kubo na nakabaon sa loob ni Anchor, at mula rito, may bumagsak na mekanikal na ulo. Nang pumasok si Halter sa safe house, nakita niyang nagkukumpulan ang lahat sa paligid ng isang robotikong ulo. Ngayon na bumalik na sa normal si maliit na Anchor, kinonekta na ni Marie ang mekanikal na tao sa isang aparato para daluyan siya ng enerhiya. Sa sandaling binuksan ng lalaki ang kanyang mga mata at nakita sina Halter at Marie, siya ay lubos na natigilan. Pagkatapos ay ngumiti ng malapad na parang nakikipagkita muli sa isang matandang kaibigan. Hindi na pinansin pa ni Halter ang lalaki at sa halip ay tinanong si Anchor kung paano niya nalaman ang kanyang mga target kapag umaatake. Batay sa paliwanag ni Nayato, nalaman ng dalawa na si Anchor ay itinakda na hindi kailanman magdudulot ng kapahamakan o kumitil ng buhay ng tao, na nagpaga ng loob nila. Ngunit sa mismong sandaling iyon, nakarinig si Nayato ng isang napakalaking tunog na umaakyat mula sa ilalim ng lupa. Makalipas ang isang segundo, niyanig ng isang shockwave ang lahat sa paligid nila. Binalaan ni Nayato ang grupo na ang napakalaking sandata ay humuhukay paakyat mula sa ibaba. Ang lalaking robot, na nasa unahan na ngayon, ay nagbabala sa kanila na hindi ito mapipigilan ng militar. Siya ang nagpadala ng senyal sa radyo, ipinapaliwanag na ang electromagnetism ang pinakatuktok ng pananaliksik sa elektromagnetiko. Noon lamang naintindihan ni Marie ang lahat, ngunit huli na ang lahat. Matagumpay na lumabas ang dambuhalang sandata, at agad itong nagpakawala ng alon ng sandatang radyo sa buong lugar ng Tokyo. Lahat, tao man at automatiko, ay hindi nakayanan ang atake at napahandusay sa kirot, hawak ang kanilang mga ulo. Sa sumunod na segundo, sabay-sabay na bumagsak sina Ruzu, Halter, at Anchor. Nanood sina Marie at Nayato nang may pagkasindak habang ang bawat engranahe sa isang Kihabara ay huminto sa paggalaw. Hindi makayanan ang malalakas na alon ng radyo, bumagsak si Nayato kasama nila. Sa labas ng lungsod, sumikat na ang bagong araw, at ang lahat ay nababalutan ng nakapangingilabot na katahimikan. Mula sa himpapawid, direktang lumilipad ang mga sundalong militar patungo sa isang Kihabara. Sa pagkasira ng Kihabara, nasa panganib din ang kinabukasan ng Tokyo. Nais ng mga puwersa ng pamahalaan na sumulong at harapin ang rebelding militar. Ngunit sa sandaling bumaba ang kanilang sasakyang panghimpapawid, ang bawat isa ay tinamaan at bumagsak mula sa malayo dahil sa napakalaking sandata. Lahat sila ay nasa loob ng saklaw ng pagpapaputok nito. Walang kahit isang sasakyang panghimpapawid ang nakatakas. Tanging ang ilang mapalad lamang ang nakatalon gamit ang parasyon. Sa sandaling yun, sa Kasamigoski Grid, sa tirahan ng punong ministro, ang mga pinuno ng estado ay nagimbal ng matanggap ang ulat ng sitwasyon. Ngunit wala silang magawa laban sa Ministry of Defense. Ang ministro ng Depensa, na nagsisilbi ring pansamantalang punong ministro, ay nag-utos pa nga na paputukan ng mga kanya ng depensa ng kabisera ang target. Binaliwala niya ang lahat ng pagtutol, matigas ang ulo niyang iginiit ang kanyang utos. Kaya naman, mula sa malayo, sunod-sunod na bala ng usok ang direktang ipinaputok sa grid. Ngunit ang taong nagkokomand sa napakalaking sandata ay lubos na hindi natinag. Sa kanyang napakalaking sandata, walang kahirap-hirap siyang nagtayo ng pananggalang at direkta pang sinira ang mga sandatang panlaban ng pamahalaan. Bawat pinuno ng estado ay namangha sa ipinakitang pagpapakita sa kanilang harapan. Sa kabilang panig, ang mga nasa kontrol ng Yatsukahagi ay ipinagdiriwang ang pagiging di matatalo ng Tokyo,
Tiyak na ngayon ay kailangang kilalanin ng ibang rehiyon ang halaga ng kanilang pananaliksik. Agad nilang sinimulang muling magkarga ang abanteng sandata, naghahandang ipagpatuloy ang laban at puksain ang lahat sa isang suntok. Naalala ng lalaking namumuno sa Tokyo kung paano, libu-libong taon na ang nakalipas, ang tinawag na Y ay muling nagtayo. Ang planetang ito gamit lamang ang mga gears. Hindi mabilang na siyentipiko ang nag-alay ng kanilang buhay sa pagsubok na maunawaan kung paano gumagana ang planeta, at bawat isa sa kanila ay nabigo. Dinala sila ni Y sa walang kabuluhan at walang saysay na mundong ito. Siya ay isang walang kapantay na mayabang. Lumabas, ang kakaibang lalaki na nakilala ni Nayato at Ruzo sa ilalim ng lupa ay ang pinuno ng Tokyo. Tinanong ng lalaking ito si Nayato kung kailanman ba niya naramdaman na sumuko sa mundong ito. At tila ang lahat ng ito ay nakahahadlang sa pag-unlad ng sangkatauhan. Simpleng sinabi ni Nayato na hindi siya kailanman nawalan ng pag-asa. Naalala ang sagot na yon, napangitngit ang lalaki sa katahimikan. Balik sa taguan, nagkamalay na ngayon si Nayato. Nakita niya si Marie na tahimik na nakaupo sa isang sulok, walang sinasabi. Ipinagbigay alam lang niya na lahat ay nawasak. Sa ibang dako, kararating pa lamang ng punong ministro sa pinangyarihan at nalaman ang sitwasyon. Sa kanilang panig, ipinaliwanag ni Marie na na-magnetize ng sabog na elektromagnetiko ang lahat, na nangangahulog ang anumang gamit na na-magnetize ay hindi nagagana ng maayos. Nakita ni Nayato si Ruzo na nakahandusay na may matinding pinsala sa katawan. Nais niya itong iligtas, ngunit mapanganib na mataas ang init na ibinubuga nito. Sa tanggapan ng punong ministro, isinalaysay ni Karasawa, isang dating meister at miyembro ng Ministry of Technology, ang buong sitwasyon sa punong ministro. Muling nais ng Ministry of Defense na maglunsad ng pagsugpo sa Akihabara grid. Agad na tumutol ang iba, dahil ang lugar na ito ay isang magkakaugnay na grid na konektado sa Tokyo. Ang paggawa nito ay magdudulot ng malawakang kapahamakan sa buong silangang Asya at Hapon. Ang tanging nagawa ng lahat ng mga taong ito ay makipagtalo sa isa't isa, na nag-iwan kay Karasawa na walang magawa. Siya ay naparito, kung tutuusin, upang mang-alap ng impormasyon para kay Marie. Nang tanungin, walang pag-aatubiling ipinaliwanag ni Karasawa ang teknolohiyang electromagnetic na ginamit ng sandata, at tahasang ibinunyag ang pagkakasangkot ng pamahalaan sa pagsuporta sa walang awang likha na ito. Nang marinig na itinatanggi ng mga opisyal ang lahat, napagtanto ni Karasawa na maraming bansa ang palihim na nagsasaliksik sa teknolohiyang electromagnetic. Samantala, nagtatalo na naman sina Nayato at Marie. Nang may kawalan ng pag-asa, sinabi ni Marie kay Nayato na hindi man lang sila makalabas sa silid na ito, lalo na ang isipin ng pagliligtas sa lungsod o pagsagip sa sinuman. Tumanggi si Nayato na sumuko. Binasag niya ang bintana at sinubukang gumamit ng cable para tumakas. Gusto niyang isama si Ruzo at Anchor, humanap ng paraan para malutas ang problema, at pagkatapos ay ayusin silang dalawa. Naalala ni Marie si Holter, ang taong kasama niya simula pa noong bata siya. Nagpasya siyang sumama kay Nayato at ilabas din si Holter mula doon. Habang inihahanda nila ang paglalabas sa lahat, si Anchor, na nakahiga sa isang sulok, ay biglang naglabas ng tunog. Hindi tulad ng kanyang kapatid o sinuman, ang maliit na batang babae ay nakaka-function pa rin sa ang kapaligirang may magnetismo. Ipinaliwanag ni Anchor na kagagaling niya lang sa isang emergency na sitwasyon ng sobrang pag-init. Agad na naunawaan ni Marie. Inalis ng dalaga ang magnetismo sa pamamagitan ng pag-init ng Curie. Hindi tulad ni Anchor na may built-in na mekanismo ng pagpapalamig, si Ruzo ay wala. Kaya naman grabe ang pagka-overheat niya at hindi pa rin nakakabalik sa katinuan. Nailipat na siya ni Nayato sa mas malamig na lugar. Dahil doon, nagpasya silang tatlo na maghanap ng lugar kung saan maaaring ayusin si Ruzo, at pagkatapos ay tumungo sa Yuno upang makipagkita muli kay Conrad. Sa distrito ng Yuno, dumating ang grupo sa isang lugar ng libangan para sa matatanda na sinunod ang direksyon ni Conrad. Sa loob, natagpuan nila si Conrad na napapalibutan ng magagandang babae, na ikinamangha nilang lahat. Ang matandang lalaki ay tiyak na marunong maglibang. Inakay sila ni Conrad sa mas malalim na bahagi, pinadaan sila sa mga babaeng nakasuot ng pampatulog at sumasayaw. Lumabas na ang mga ito ay mga automate na siya mismo ang gumawa para sa libangan. Bumaba sila sa isang sikretong palapag sa ilalim ng lupa ng gusali, na nagsisilbing isang black market para sa mga automaton,
isang lugar na nakikipagnegosyo pa sa mga awtoridad. Mabilis nilang inilagay si Russo sa isang lagusan pampalamig upang simulan ang pagpapababa ng kanyang temperatura. Ang ulo ni Holter at ang ulo ng mekanikal na tao ay inilagay din sa mga kahon ng preserbasyon. Hiniling ni Marie kay Conrad na humanap ng ekstrang katawan para sa kanila sa loob ng susunod na 12 oras upang masigurong gumagana pa rin sila. Sa kabilang banda, nang makita ang pag-aalala ni Anchor sa kanyang kapatid, tanging pinayapa lang ni Nayato si Anchor na magiging maayos si Russo. Hindi rin nakalimutan ni Marie ang nasunog na kamay ni Nayato at lumapit upang magbigay ng pangunang lunas. Habang hinihintay na magising si Russo, nakahanap sila ng pansamantalang katawan para sa mekanikal na tao, si Vermeeth. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, lahat ay nakapaligid sa kanya na may halo-halong ekspresyon. Natigilan si Vermeeth, talaga bang ikinabit nila ang kanyang utak sa katawan ng isang babaeng balingkinitan? Gayunpaman, batid niyang nagtataglay ang mga taong ito ng lubhang advanced na teknolohiya at malaking kasanayan, kaya't pinakamabuting ipakita sa kanila ang paggalang. Isinasantabi ang pagpapakilala at muling pagkikita, direktang tinanong siya ni Marie kung ano ang nalalaman niya tungkol sa napakalaking sandata at ang mga pakana sa likod nito. Sumagot si Vermeeth ng diretsahan. Sa sandaling lumitaw ang halimaw na yun sa harapan ng gobyerno, napagpasyahan na ang lahat. Sa katunayan, sa mismong sandaling yun sa tirahan ng punong ministro, ang mga pinuno ng estado. Isinasaalang-alang na ang paggamit ng matangkad na tungkod sa lugar ng Akihabara. Ito ay isang sandata ng malawakang pagwasak na nakapwesto sa kalangitan, na may kakayahang magdulot ng malawakang pinsala sa isa o maging 2 hanggang 3 lungsod. Gaya ng inaasahan, ang panukalang ito ay nakaranas ng matinding pagtutol, na maraming lantarang nag-akusa sa punong ministro na nagtatangka lamang takpan ang sarili niyang mga pagkakamali. Ang ministro ng Depensa ay galit na galit at nais na ang kanyang mga puwersang militar ang humawak sa problema. Muli, ang mga taong ito ay nagkagulo sa pagtatalo. Sa kabilang banda, sa pamamagitan ng salaysay ni Vermeeth, naintindihan na ngayon ni Marie. Sa sandatang ito, ang gobyerno at militar ay magdudulot ng kapahamakan sa isa't isa, na ang ibig sabihin ay ang sandata ay hindi kinakailangang gumalaw. Ito ay hindi isang pag-atake ng terorista. Ito ay isang ganap na kudeta. Idinagdag ni Nito ang kanyang sariling hinuha. Ang napakalaking sandata ay hindi makakagalaw. Kailangan ito ng mahigit 1,000 unit ng enerhiya upang mag-recharge, na aabutin ng higit sa 60 oras upang makumpleto. Hindi sumalungat si Vermeeth. Sa katotohanan, isa lamang itong mobile electromagnetic hybrid na taktikang sandata, na pinagsasama ang teknolohiya ng gear sa electromagnetism. Ibig sabihin nito, ang mga nasa likod nito ay hindi lamang gustong umupo at manalo. Mayroon silang ibang pakana na ginagawa, lalong lumala ang sakit ng ulo ni Marie, hindi niya alam ang gagawin. Ngunit hindi tulad niya, kinuha lang ni Nito ang kamay ni Anchor at lumabas, na tila desididong sulitin ang natitirang bahagi ng kanilang kabataan. Sa puntong ito, nasa 12% na ang karga ng mapaminsalang kagamitan. Upang mapabilis ang proseso, inutusan ng namumuno ang kanyang mga tao na bawasan ang kakayahan nitong makapinsala. Sa labas ng lungsod, nagpapatuloy ang mga tao sa kanilang pamumuhay na parang walang nangyari. Ipinasyal at pinaglaro ni Nito si Anchor, nakikisama sa lahat ng iba pa. Sinundan sila ni Marie, hindi pa rin niya maintindihan kung ano ang sinusubukan ni Nito gawin. Akala niya gusto lang niyang iligtas ang buhay niya habang kaya pa niya. Sa kanilang pamamasyal, napadaan sila sa isang tindahan na nagbebenta ng mga damit at iba't ibang uri ng pinalamang hayop. Habang namimili ng mga damit at laruan para kay Anchor, napansin ni Nito ang isang pares ng magkaparehong singsing sa malapit, at isang alon ng kalungkutan ang bumalat sa kanya. Hindi kalayuan sa kanila si Marie, nagbabasa ng balita sa isang bulletin board, na hindi rin makaramdam ng anumang kagalakan. Patuloy niyang inisip ng malalim kung paano mapipigilan ang sakunang nagaganap. Habang siya ay malalim ang iniisip, biglang lumitaw si Anchor at iniabot sa kanya ang isang toy keychain na napanalunan bilang premyo. Nang mapansing malungkot pa rin si Marie, inalok ni Anchor na kung ito ay makakapagpagaan ng kanyang loob, siya na ang sisira sa napakalaking sandata para sa kanila. Sa mismong sandaling yon, napansin nilang dalawa si Nito na nakabaluktot sa pagkaasiwa. Nasira ang kanyang noise-canceling headphones noon pa sa Akihabara,
Ngunit ngayon kailangan muna niyang humanap ng ibang bagay bago siya makabili ng bago. Sa totoo lang, hindi kasing sigla si Nito tulad ng kanyang ipinapakita. Gusto rin niyang tugisin ang mga kontrabidang yun at pagbayarin sila sa ginawa nila kay Ryuzo. Ang tatlo sa kanila ay tumuloy sa isang kafe upang magpahinga pansamantala, habang pinag-uusapan ang posibleng malutas ang problema. Biglang nagsalita si Anchor. May gusto siya, gusto niyang sirain ang dambuhalang sandata para maging masaya si Marie. Nang marinig ito, alam ni Nito na may nasabi si Marie sa bata. Talagang galit siya dahil tinatrato ni Marie si Anchor na parang sandata lang. Higit pa rito, nagre-recharge pa rin ang bata. Paano siya makakalaban ng buong lakas? Bukod pa riyan, pinipilit ni Marie ang isang bata na pasanin ng isang napakalaking pasanin para lang matapos ang trabaho. Mariing ipinagtanong ni Nito kung may kaunting paggalang ba sa sarili si Marie. Dahil sa pagtatalo nila dahil sa kanya, wala nang nagawa si Anchor kundi humingi ng tawad. Pagkatapos mapag-alitan, natanto rin ni Marie sa wakas kung gaano siya kaimpulso at kaangal. Bigla siyang tumalikod at umalis. Ngunit bago umalis ay hiniling kay Anchor na alagaan ng mabuti si Nito. Nang makita ni Nito na natauhan na si Marie, nakahinga siya ng maluwag. Pagsapit ng hapon, sa laboratorio, abala si Marie sa pag-aayos at muling pagbubuo kay Ryuzo. Nang bumalik si Nito, tinawag siya ni Marie upang tumulong sa pag-aayos sa kanyang asawa. Ipinaliwanag ni Nito na hindi niya kayang gawin ang uri ng trabahong inilalarawan ni Marie. Inaayos lamang niya si Ryuzo batay sa instinto. Habang nag-uusap sila, bigla ang tinamaan ng inspirasyon si Nito. Gusto niyang kontrolin ang haligi ng langit, ang sentral na ugnayan na nagdudugtong sa bawat distrito sa Japan. Ang pagkilos na ito ay gagawin silang mga kriminal sa napakalaking antas. Walang tutol si Marie, ngunit lubos siyang nagulat nang makitang nagboluntaryo rin si Vermouth na sumama. Bagaman puno ng pag-aalala ang kanilang mga puso, unti-unting muling tumuon ang lahat sa kanilang tunay na layunin. Hindi sila mga bayani, ni hindi rin sila mga kontrabida. Isinasagawa lamang nila ang kanilang misyon upang makamit ang sarili nilang mga layunin. Sa sandaling yon, sa tuktok ng haligi ng langit, nadama ng isang babaeng maitim ang buhok na ang lahat ay nawawala ng kontrol. Nanais niya sanang narito si Marie. Sa ibaba ng tore, mahahabang hanay ng mga tropang militar at advanced na kagamitan ang ipinakalat, na tila naghahanda para sa isang mapagpasyang labanan. Sa madaling araw, sa haligi ng langit, ang mga automaton at sundalo ay nakatalaga sa kani-kanilang shift. Nang tila payapa ang lahat, isang toring panubaybay ang biglang pinabagsak. Tinabyunan ng usok at alinsangan ng lahat. Habang alerto ang mga sundalo, lumitaw sina Ryuzo at Anchor at nagpakilala. Wala silang binigyan na pagkakataong sumagot ang mga sundalo. Mabilis na nilupig ang bawat isa sa kanila habang sabay na sinisira ang mas lumang henerasyon ng mga automatikong makina. Mula sa malayo, nanood si Vermouth nang may aliw habang hinarap nina Anchor at Ryuzo ang 1,000 kalaban sa pagitan nilang dalawa. Sa radyo, pinaalalahanan ni Nayato si Vermouth na lumaban sa direksyong tinukoy niya. Ang lalaking nasa katawan ng isang magandang babae ay direktang lumukso pababa, direktang hinarap ang mga robot, at pinatumba ang mga ito ng isa-isa ng may kakaibang estilo. Madali pa niyang nailegan ang kanilang putok bago niya inagaw ang isa sa kanilang unit. Lumalabas na, habang pinaplano ang susunod nilang hakbang, iminungkahi ni Nayato na ilagay ni Marie ang utak ni Halter sa isang automat na mabigat ang baluti. Balak niyang ipares si Halter sa isang Obron, isang modelo na hindi pa nagamit sa larangan. Ngunit iginiit ni Marie na isang Genbo na lang ang gamitin, isang katulad na modelo na magagamit na sa haligi ng langit. Ang paghahanap sa katawan na yun ay direktang itinalaga kay Vermouth, kaya naman siya ngayon ang nagmamaneho ng automat na mabigat ang baluti at nililinis ang mga kalaban isa-isa. Matapos ang isang nakakapagod na laban, sa wakas ay nagtagumpay si Vermouth sa kanyang misyon at nakuha ang isang Jet Black. Lumitaw sina Marie at Nayato. Ang susunod na gawain ng pagkakabit ng utak ay kailangang gawin mismo ni Marie. Sa pagkakita kung gaano siya nag-aalala, tiniyak ni Vermouth sa kanya na isang sundalo si Halter, at kapag naamoy niya ang digmaan, babalik siya kaagad. Ipinaalala ni Nayato sa kanya na mayroon na lamang siyang 30 segundo para tapusin ang pagkakabit. Palapit na ang kalaban. Nang walang pag-aalinlangan, lumundag si Marie sa katawan ng Genbo upang magsagawa ng paglilipat ng utak.
Sa labas, patuloy pa rin na nakikipaglaban sina Anchor at Ryuzo sa mga automatong may mabigat na baluti. Makalipas ang 30 segundo, natapos na ni Marie ang pagkakabit. Higit pa rito, tila nagising sa kanya ang isang bagong kakayahan na katulad ng kay Nayato, na nagpapahintulot sa kanya na maramdaman ang lahat ng nasa loob ng malawak na sakop. Nakita niya na naghanda ang kaaway na magpakawala ng isang hindi kapani-paniwalang malakas na pagsabog sa kanilang direksyon. Ngunit hindi napansin ito ni Nayato at Ryuzo. Sa kanyang pagkasindak, tanging pagpikit lamang ng kanyang mga mata ang nagawa ni Marie sa kawalan ng pag-asa. Ngunit sa mismong sandaling yon, nakumpleto ng huling mga spring ang kanilang siklo sa loob ng katawan ng Genbu. Sa wakas, nagising si Halter sa kanyang bagong anyo at iniligtas ang lahat mula sa papalapit na pambobomba. Dahil sa kanyang sanay na kasanayan sa pakikipaglaban, ilang segundo lang ang kinailangan ni Halter upang masanay sa bago niyang katawan. Saka mabilis niyang sinimulang sirain ang bawat unit ng kalaban na nasa unahan ng hindi pumapatay ng kahit isang tao. Lahat ay naganap sa loob lang ng humigit kumulang 40 segundo, at dahil sa bagong robot na sandata na magagamit nila, hindi na kinailangan ng iba na sumabak sa labanan. Si Halter na ang umako at humaharap sa sunod na bugso ng atake ng kalaban para sa kanila. Medyo nag-alala si Marie para sa kanya. Ngunit pinawi ni Halter ang kanyang pangamba na sa bagong katawan na ito, wala silang dapat katakutan. At kaya, binuwag na ang mga puwersa ng seguridad ng haligi ng langit. Ang balita ng kanilang paglusot ay naitala ng detalyado, natampok ang mukha ni Nayato sa harapan ng mga headline. Pagkatapos, hindi niya nakalimutan na gumawa ng isa pang pampublikong anunsyo, direktang idineklara na kanilang ilulubog sa matinding kaguluhan ang buong konektadong grid ng Tokyo. Habang ang lahat ay nagulantang sa pagkabigla, isa pang babae ang lumitaw sa screen, si mahal na Prinsesa Hashinomiya. Kalmado niyang isinalaysay ang mga pangyayari sa haligi ng langit, ipinapaliwanag kung paano matagumpay na nakamit ng grupo ni Nayato ang kontrol nito. Hinihimok niya ang lahat ng mamamayan na agad lumikas sa kabisera. Nang makita na favorable ang sitwasyon sa dako roon, tahimik na lumabas si Karasawa mula sa silid ng pinuno, nais magulat kay Marie sa lalong madaling panahon. Sa kabilang panig, umabot din ang broadcast sa lugar ng Tokyo kung saan nakapwesto ang mga labi ng lumang militar ng Shiga. Sandaling natahimik ang lalaki, pagkatapos ay binago ang kanyang plano, inutusan ang kanyang mga nasasakupan na ipagpatuloy ang pagbibigay prioridad sa pag-recharge ng enerhiya para sa labanan. Gusto niyang ayusin ang kanyang estratehiya at tingnan kung ano ang susunod na gagawin ni Nayato upang kalabanin siya. Sa kanilang dako, mabilis na inihatid ni Conrad ang impormasyon ni Karasawa sa haligi ng langit. Ang matangkad na tungkod ay ibababa ng eksaktong 2:00 ng hapon, na magbibigay sa kanila ng 6 na oras pa. Kaya, si Anchor at Rusa ay nasiyahan pa rin sa isang sandali ng kapayapaan sa loob ng bahay, habang si Marie ay nag-aaral na ng mapa kasama ang lahat, naghahanda para sa labanan laban sa sandata ng pagkasira bago dumating ang matangkad na tungkod. Noon din, lumitaw si Hashinomiya upang kausapin si Marie. Lumabas na si Marie at Hashinomiya ay naging magkaklase noon, at sila rin ay napakalapit na magkaibigan. Nang makita na may alam na si Hashinomiya, prangkang sinabi ni Marie ang kanilang plano, binabanggit na ang lahat ng yun ay inisip ni Nayato. Nasaksihan na ni Hashinomiya kung paano sinuri ni Nayato ang haligi ng langit gamit lamang ang tunog, at sa pagkakita ng lubos na tiwala na ibinigay ng bawat isa sa grupo sa kanya, kahit papaano ay naintindihan niya. Gayunpaman, kinalkula ni Hashinomiya na si Nayato ay isang panganib sa kanilang lahat, at kailangan nilang aksyonan siya ng mabilis hanggat maaari. Ngunit sa sandaling lumabas ang mga salitang yun sa kanyang bibig, agad na lumapit si Rusa, na nakaupo sa labas, at binalaan si Hashinomiya na huwag magbalak na saktan ang kanyang Panginoon. Pantay ding nadismaya si Anchor, na pinaalalahanan ng babae na huwag magsalita ng masama tungkol sa kanyang ama. Natigilan si Hashinomiya at tanging nakapagpaumanhin lamang, nang marinig na nawala ng interes ang dalawang automaton at bumalik sa pagmamahal ng labis kay Nayato. Matapos tapusin ang kanyang usapan sa kanyang matandang kaibigan, bumalik si Marie sa silid pananaliksik upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Nasa silid din si Anchor, dahil kailangan ni Nayato at Rusa na mag-usap ng pribado, ayaw iwanan ng dalaga ng mag-isa. Hinayaan ni Marie si Anchor na tumulong sa maliliit na gawain,
Tuwang-tuwa si Ankara sa kabaitan ni Marie at agad siyang sinundan. Sa hardin, napansin ni Nayato na iniiwasan siya ni Rusa, kaya nilapitan niya ito upang kausapin ng direkta at tanungin kung bakit. Natahimik si Rusa sandali bago umamin. Siya ang dahilan ng paso sa kamay ni Nayato at labis siyang nakonsensya tungkol dito. Sa paniniwalang nabigo siya sa kanyang tungkulin bilang isang maayos na lingkod, at sa pagkakita ng kanyang kalungkutan, nag-isip si Nayato sandali, pagkatapos ay inabot kay Rusa ang isang singsing. Ito ay isang bagay na siya mismo ang gumawa noong mga gabing si Rusa ay wala pa ring malay, at gusto niyang isuot ito ni Rusa habang buhay. Sinabi ni Rusa kay Nayato na huwag itong gawin para sa iba maliban sa kanya, pagkatapos ay masaya at buong galak na tinanggap ang singsing. Sa puntong ito, nagpakalat ang militar ng gobyerno ng Hapon ng mga automatiko nito sa haligi ng langit upang iligtas ang kanyang kamahalan na si Hashinomiya. 21 oras na lang ang natitira bago tuluyang maisaaktibo ang dambuhalang sandata, at 7 oras bago ibagsak ang mataas na setro sa lugar ng Tokyo. Sa haligi ng langit, sina Marie at ang lahat ay nagtatrabaho ng buong kapasidad, nagmamadaling tapusin ang mga huling hakbang. Wala nang iba pang magawa. Sumama sina Vermith at Holter sa pagtatangka upang bumili ng oras, habang tinataboy ang mga automaton na ipinadala sa tore. Si Nayato, kasama sina Rusa at Anchor, ay tahimik na nagmamasid sa kanilang paligid nang lumapit si Hashinomiya, humihiling ng isang pribadong pag-uusap. Ang 4 sa kanila ay pumasok sa isang hiwalay na silid upang mag-usap. Ipinaliwanag ni Nayato kung bakit niya gustong sirain ang napakalaking sandata. Si Rusa ay inatake nito, at si Anchor naman ay nailagay sa ilalim ng kapangyarihan nito, at sa loob ng napakahabang panahon ay napilitan siyang kumilos laban sa mga automaton. Pagkatapos ay tinanong ni Hashinomiya kung bakit niya pinili ang paghihiganti sa halip na sumunod na lang sa paglilinis ng gobyerno sa grid ng Akihabara, dahil yun ang pinakamabilis na paraan upang makamit ang kanyang layunin. Kumunat ang noo ni Nayato at ipinaliwanag na ang mga taong walang kinalaman sa sandata ng paglipol ay walang nagawang krimen. Nang marinig ito, lamambat ang ekspresyon ni Hashinomiya. Sinabi niya na si Nayato ay isang tunay na makatarungang tao. Sa kabilang banda, ang pinuno ng lumang militar ng Shiga ay nagmumuni-muni pa rin sa kanyang pag-uusap sa binata na nagngangalang Nayato, ang nagnakaw ng bawat teoryang nilikha ng sangkatauhan, ang nagtayo nitong kakaibang planeta ng mga engranahe. Bulong niya sa sarili na kung si Y ay isang demonyo o isang Diyos, ito ay katanggap-tanggap, ngunit karaniwan. Mga taong tulad nila ay walang paraan upang marating ang gayong mataas na antas. Isinantabi ang kanyang pagmumuni-muni, ang lalaki, sa matinding pagkabigla ng kanyang mga tauhan, ay direktang binuksan ang harang na naghihiwalay sa kanya mula sa mga tao sa harap niya. Pagkatapos ay walang awa silang ginamitan ng matinding kuryente, na naging sanhi ng kanilang agarang pagkasawi. Gusto niyang hamanin muli si Y sa haligi ng langit, ang mga automatong gobyerno ay umaatake pa rin ng makapal na alon. Holter at Vermouth ay lumalaban lamang ng buong lakas. 30 minuto na lang ang natitira bago ihulog ang mataas na setro. Ang tanging magagawa nila ay manatiling lumaban hanggat maaari. Sa sandaling yun, may narinig si Nayato at kaagad niyang inutusan si Marie na ipunin lahat ng ulap sa timog. Hindi lubos na naunawaan ni Marie kung bakit, ngunit pinili niyang magtiwala. Sa malayo, nakakarga na ang pangunahing kanya ng dambuhalang sandata ng lumang militar ng Shiga at nakatutok ng direkta sa kanila. Ginawa ni Marie ang lahat ng makakaya niya upang tipunin ang mga ulap sa oras, ngunit naramdaman ni Nayato na hindi sila aabot. Ang tanging opsyon nila ay tumakbo. Sa sandaling yon, direktang pinaputukan sila ng dambuhalang sandata. Isang matinding alon ng pagyanig ang tumama sa haligi ng langit, ngunit hindi ang sabog ang tinarget ang. Sa halip, nakatuon lamang ito sa makinang pinaghirapan nilang itayo. Ang dambuhalang sandata ay opisyal nang nagsimulang magpaputok. Ang pangunahing kanya na Sam-Ira sa Akihabara ay nagbalik. Lahat ay natulala sa galaw na ito ng kalaban. Sa sandaling yun, mula sa bagong likhang bunganga ng lupa, may tinig na tumawag, ipinapaalala sa kanila na may angkop na panlaban sa microwave amplification cannon. Agad na nakilala ni Nayato at Ryuzu ang tinig. Si Janai ito, ang matandang nakilala nila sa malalim na bangin. Ang ermitanyong tinalikuran ang mundo. Ipinaliwanag ni Janai na wala siyang interes sa kotseng coup. Lumingon si Marie, gustong gamitin ang sarili nilang makina.
Ngunit nawalan na ng koneksyon ang kanilang kagamitan. Para lalo pang lumala ang sitwasyon, iniulat ni Kurosawa na pinaaga ang oras ng pagbagsak ng matangkad na sandata. Ito ay bumubulusok patungo sa kanila ng napakabilis. Nang malapit nang tumama ang matangkad na sandata sa haligi ng langit, muling pinaga niya ang napakalaking sandata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nito inatake ang tore. Sa halip, diretsahan nitong hinarang ang matangkad na sandata. Salamat doon, nailigtas ang lugar mula sa pagiging wasak na parang ibinalik sa panahon ng bato. Muling bumulong si Janai, na para bang sa sarili niya nakikipag-usap, na hindi niya hahayaang matapos ito ng ganoon kadali. Halimaw ka. Lahat ay bumalot sa nakamamatay na katahimikan. Nais ni Marie na ipagpatuloy ang pagbuo muli ng kagamitan upang ipagpatuloy ang plano, ngunit pinigilan siya ni Nayato. Narinig niya ito. Ang tunog ng mga engrenahe ay naglaho. Walang sino man ang nakakaalam kung ano ang sasabihin. Ang napakalaking sandata ay inilipat ang lahat ng enerhiya nito sa pangunahing kanyan, kaya't nagawa nitong magpaputok ng mas maaga sa schedule. Ang susunod na pagpaputok, ayon sa kalkulasyon ni Nayato, ay darating sa loob ng 72 minuto. Sa labas, patuloy pa ring naglalaban sina Vermith at Holter nang walang tigil. Si Conrad ay nakakapag-aliw lamang kay Marie sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya ng himala noong panahon ng paglilinis sa Kyoto. Si Marie, sa kawalan ng pag-asa, ay nagtanong kay Nayato kung maaari ba silang magkakasama, siya, si Ryuzu, at si Anchor, na sirain ang sandata. Walang pasubaling sumagot si Nayato, kung yun na lamang ang tanging opsyon, mas gugustuhin niyang hayaang malipol ang buong Hapon. Sa sandaling yun, biglang ipinahayag ni Anchor na hindi niya susundin ang kanyang utos, saka tumalon pababa at umalis. Sinubukan siyang pigilan ni Nayato, ngunit huli na ang lahat. Ang tanging nagawa niya ay ipadala si Ryuzu upang sundan ang babae, hilingin sa kanila na maghintay ng 70 minuto hanggang sa kaya niyang makaisip ng solusyon. Tinanggap ni Ryuzu ang utos. Bago umalis, sinabi niya kay Marie na gamitin ang bawat huling hibla ng kanyang utak para makaisip ng paraan. Matapos magtalo ng pabalik-balik, muling nakabawi ng sigla sina Marie at Nayato at ibinaling ang kanilang atensyon sa pagbuo ng bagong makina. Samantala, tahimik na nakatayo si Anchor, pinagmamasdan ang paligid ng syudad, naghahanda na hawakan ang lahat ng mag-isa. Naabutan ni Ryuzu ang babae, niyakap ito, at sabay silang naghintay. Sa tuktok ng haligi ng langit, nangatwiran si Marie na kung tama ang kutob ni Nayato, kung gayon, ang teknolohiya mismo ng orasan ang may depekto, at lulutasin nila ito mula sa simula. Matapos magtalakayan at magbahagi ng kanilang kaalaman, tinuruan ni Marie si Nayato kung paano mag-analisa at magproseso, habang tinuruan naman ni Nayato si Marie kung paano maramdaman at gamitin ang intuisyon. Nang sila ay handa na, nagpa siya ang dalawa na sabay na humakbang patungo sa tinig ng haligi ng langit. Sa pamamagitan ng paggabay ni Nayato, pumasok si Marie sa isang ganap na bagong mundo. Nawalang malay siya sandali, at nang magkamalay, naunawaan niya ang punot dulo ng problema. Agad na pumwesto ang dalawa sa kagamitan sa pag-aayos at sinimulan ang paglikha ng isang bagong. Sabay-sabay na nakikiramdam at nagsusuri habang sila'y nagtatrabaho. Sa labas, pinanood ni na Conrad at Hashinomiya ang bilis at konsentrasyon nila. Humanga ang mga ito sa dalawang henyo. Sa ibaba, ibinigay ni Anchor kay Ryuzu ang pinalamanan na oso na ibinigay ni Nayato sa kanya kanina. Ayaw niyang madumihan o masira ito. Itinago lang niya ang larwang keychain para sa kanyang sarili. Matapos magpaalam sa kapatid niya, lumundag pababa si Anchor, inactivate ang kanyang sequence ng pansariling pagwasak at imaginary time. Sa labas ng control center, si Janai ay puno pa rin ng galit kay Y, ang lumikha ng planeta ito. Sa haligi ng langit, parehong gumagamit sina Marie at Nayato ng intuisyon at pagsusuri upang ayusin ang lumang kagamitan at lumikha ng bago. Sa labas, namalaya ng lahat ng may pagkamangha na hindi lang basta nag-aayos ang dalawa. Humuhulma sila ng ganap na bagong gears doon mismo sa lugar na iyon. Tahimik na nakatayo si Ryuzo sa itaas. Pinapanood ang kanyang kapatid na bumababa patungo sa sandata ng pagkasira, hindi alam ang kanyang iniisip. Nang sapat na ang lapit ni Anchor sa target, agad niyang ipinatawag ang kanyang kanyan at naglunsad ng direktang atake sa sandata ng pagkasira. Nagawa ng atake niya na mag-iwan ng maliit na gasgas.
Nang makita ito, nagpalit siya ng armas, hinugot ang kanyang napakalaking espada upang tumagos sa nakakatakot na makina. 3 minuto na lamang ang natitira bago muling bomb-air ang sandata ng pagwasak ni Janai. Sa tuktok ng haligi ng langit, si Vermith at Halter ay buong lakas pa ring lumalaban upang pigilan ang mga otomaton ng gobyerno, habang si Marie at Nayato sa loob ay hindi tumitigil sa pagtatrabaho. Tungkol naman kay Anchor, matapos ang walang humpay na pagsisikap, ay nakapasok na siya sa loob ng sandata. Bagaman ang kanyang katawan ay nagpapakita na ng mga senyales ng pagkasira, balot sa dumi at mga gasgas, si Anchor ay patuloy na sumusulong. Patuloy, winawasiwas niya ang kanyang espada at sinisira ang lahat mula sa loob sa mahigit 1,000 hampas. Sa haligi ng langit, nakita ni Vermith ang mga kalaban na papalapit, handa nang sirain ang mismong tore, at wala nang pagpipilian kundi umatras ng isang hakbang. Ang padalos-dalos na pag-atake mula sa kalaban ay nakahahadlang din sa pagbuo ni Marie at Nayato ng bagong makina. Gayunpaman, hindi labis na nag-alala sina Halter at Vermith. Kayang-kaya ng dalawang yun. Sa loob, sinuri ni Conrad ang sitwasyon ng objetibo. Ang kanilang pag-usad ay hindi lamang bumagal, kundi dumaranas din ng matinding pinsala. Sa kabila nito, ang dalawang henyo ay walang ipinakitang balak na sumuko. Sa sandaling yun, muling umalingaw-ngaw ang boses ni Janai, puno ng kasiyahan, nililibak ang kanilang mga pagsisikap at nililibak si Y, na siyang lumikha ng kawalan ng pag-asa ngayon. Nang marinig ito, lumingon si Marie at sinumpa siya bilang isang mapagmatuwid na hanggal na mahilig magsalita sa ngalan ng buong sangkatauhan. Hindi napigilan ni Nayato ang mamangha. Ang mga salitang yun ay halos kapareho ng sinabi niya noon. Pareho rin siyang natulala. Napagtanto niya na ang kasalukuyang Y ay hindi isang tao kundi dalawa. Ang matanda ay naghinuha na sina Nayato at Marie ang muling pagkakatawang tao ni Y. Sa pag-iisip na yun, lalo siyang naging sabik para sa huling 5 segundo bago siya muling makapagpaputok. Nang dumating ang oras, walang pag-aalinlangang pinindot ni Janai ang buton. Ngunit sa sandaling nagsimulang mag-ipon ng enerhiya, agad nitong iniulat ang pagbaba. Kumunat ang noo ni Janai at agad niyang nalaman na ito ang gawa ng mga alipores ni Y. Tunay nga, gaano man siya kadalas na kuryente o nagkaroon ng kumbulsyon, patuloy na sinisira ni Anchor ang mga sistema mula sa loob. Sa proseso, sinubukan pa ng makina na asimilasyunin siya, upang muli siyang mapailalim sa kontrol nito. Pinilit ni Anchor na tumayo ng tuwid, pinakalma ang sarili, at isinabuhay ang imahinasyong oras upang magpatuloy sa pakikipaglaban. Sa kabila ng nakakapanakit na bugso ng kuryente na dumadaloy sa kanya, nagpatuloy si Anchor sa kanyang pagwasak, hindi man lang pinatawad ang sarili niyang braso. Sa haligi ng langit, napansin din ni Hashinomiya at Conrad na hindi gumana ang sandata ng pagwasak, na nangangahulugang may ginawa si Anchor. Nanatiling tahimik si Nayato, pinilit ng mas matindi si Marie upang ipagpatuloy ang kanilang makina. Sa loob ng sandata, lumaban si Anchor ng buong lakas sa huling mga minuto niya, hanggang sa ang mga gear nabasag sa loob ng kanyang katawan. Bumalik sa kanyang normal na anyo, sinubukan pa ring tumayo ni Anchor, na gustong ipagpatuloy ang pagsira. Ngunit sa sandaling yon, tinamaan siya ng bala sa tiyan. Nilapitan siya ni Janai at sinuri ang kanyang katawan. Lumipat siya sa kanyan, na layong tuluyang pigilan siya, na hudyat ng pagtatagumpay ng sangkatauhan. Ngunit bigla, may nahulog na musical keychain mula sa kanya. Naalala ni Anchor ang maikling alaala na ibinahagi niya kina Nayato at Marie. Nang tanggapin na niya ang kanyang kamatayan, hindi siya tinamaan ng bala. Lumitaw si Ruzo, ginagampanan ng kanyang tungkulin bilang nakatatandang kapatid ni Anchor. Nang makitang muling itinaas ni Janai ang kanyang sandata, walang pag-aalinlangang pinutol ni Ruzo ang braso nitong may hawak ng baril. Hindi natinag si Janai kahit pa nasa bingit na ng kamatayan. Ano man ang mangyari sa kanya, ang kanyang sandata ng pagkapuksa ay magpapaputok pa rin. Ngunit sa sandaling yon, muli, ang buong sistema ay nagulat ng pagkabigo. Sa labas, ang sandata ng pagkapuksa ay sumabog ng kusa. Lumabas na, salamat sa pagbibigay ng oras ni Anchor, matagumpay na naabot ni Marie at Nayato ang kanilang potensyal at nakumpleto ang aparato. Sa labas, hindi makapaniwala sina Hashinomiya at Conrad sa kanilang mga nakita. Ang banal na puno ay ganap ng muling isinilang. Nakumpleto nila ito sa takdang panahon. Gayunpaman,
Hindi magawang ipagdiwang ni Marie at Nayato. Natapos nila ito ng mas huli kaysa sa oras na ipinangako nila kay Anchor. Sa sandaling yun, muling nakipag-ugnayan sina Vermeeth at Halter sa kanila. Hinikayat ang lahat na tumakas bago pa lumapit ang mga automaton. Ngumiti lang si Nayato at sinabi sa kanilang lahat na ang kailangan lang nilang gawin ay tumalon mula rito at gamitin ang aparato upang kontrolin ang mga daloy ng convection. Dahil dito, nagboluntaryo siyang tumalon muna. Sumunod sina Vermeeth at Halter. Aktibado ni Marie ang makina, nagpaalam kay Hoshinomiya, at pagkatapos ay tumalon pababa kasama. Ang iba pa, sa loob ng gumuguhong armas, tiningnan ni Ryuzo si Janai at naramdaman niyang talo na siya simula pa lang. Si Janai ay nagkimkim ng sama ng loob sa panghihimasok ng mga automaton, ngunit hindi siya pinansin ni Ryuzo. Kinuha lang niya si Anchor at umalis, iniwan siya sa kanyang sariling kapahamakan. Matapos lumapag sa isa pang grid na tinatawag na Area, nagtipon ang lahat sa isang laboratorio upang makasama muli sina Anchor at Ryuzo. Agad sinuri ni Nayato si Anchor. Sa kabutihang palad, wala siyang nakamamatay na pinsala, at maaari pa rin siyang kumpunihin. Kasabay nito ay nagising si Anchor at humingi ng paumanhin sa lahat dahil hindi niya natapos ang kanyang misyon. At sa pagsuway sa mga utos, ngumiti lang si Nayato at sinabi sa kanya na karapat-dapat siya ng papuri. Pinunasan ni Marie ang kanyang mga luha at niyakap ang babae. Doon lang tuluyang bumaba ang depensa ni Anchor at umiyak. Kinagabihan, muling nakipagkita si Karasawa sa grupo, nagdala ng bangka para tulungan ang kanilang paglalakbay, kasama ang mga materyales para muling buuin ang katawan ni Halter. Bagamat masama ang panahon, ito ang pinakamahusay na paraan para maiwasan ang pagtugis. Pagkatapos magpaalam sa mga doktor at kay Conrad, sumakay ang lahat sa bangka at nagpatuloy. Lumipas ang oras, at dumating ang isa pang mapayapang araw. Marie nagpaaraw habang si Halter ay nagpapahinga, nangingisda at nakikinig sa balita tungkol sa mga rehiyon sa labas. Ngayon, natapos na ni Nayato ang pagkukumpuni kay Anchor at dinala siya sa labas. Tuwang-tuwa si Marie kaya niyakap niya ang bata, tuluyang hindi pinansin si Nayato. Nag-away muli ang dalawa, at nakisali pa si Ryuzo dahil sa selos para lalong lumala ang sitwasyon. Sa mismong sandaling yon, may nakita si Vermes mula sa itaas na nakakabahala. Isang malaking plata ang direktang patungo sa kanila. Narinig na ito ni Nayato. Agad siyang nasabik, idineklara na dapat nilang pabagsakin ang plata at angkinin. Isang barkong pandigma para sa kanilang sarili. Sa kabila ng pag-ungol ng lahat sa ideya, walang talagang umayaw. Ang lahat ay nagpwesto, handang isakatuparan ang napakakapanapanabik niyang plano.